Magsimula tayo kung saan natapos ang unang kabanata. Ang paglubog ng araw ay tumabon sa gusali. Ang dalagay nakaupo ng relax sa isang upuan. Ang lalaki at babae ay pinagpawisan ng malamig. Ganoon din ang nangyari sa binata. Tinimpla ng pulang buhok na babae ang tsaa. Habang tinatakpan ng kanyang mga labi, sinabi niyang masarap ito at nagtanong kung saan nakuha ang mga dahon. Biglang tumayo ang blondeng babae nang tinawag niya ang kanyang ina. Takot na takot si Marbella, napasigaw siya habang nakabuka ang bibig na hindi niya ito ninakaw. Sinubukang ayusin ng kanyang asawa ang sitwasyon at sinabing hindi naintindihan ng kanyang asawa ang nangyari. Bigla siyang sumigaw, may hangal na ekspresyon sa mukha na siya raw ang nagnakaw at nararapat lamang na mamatay siya. Nagtanong ang babae kung totoong ninakaw ang mga dahon. Nagkakaway ang lalaking kayumanggi ang buhok, sinabihang kumalma ang dalawa at siya na raw mismo ang magsasabi ng lahat. Tumingin ang reyna ng seryoso at nagtanong kung ikukwento niya ba talaga ang lahat mula simula hanggang wakas, at kung ginagamit lang ba niya ang kasunduan ng kasal sa isang maharlika bilang palusot. Namutla ang konde at kondesa. Pagkaraan ng isang segundo, tila lumabas ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan. Kumaway ang bida at tinawag sila, hinikayat na makinig muna. May pagkagilty sa mukha, inamin niyang palusot lamang ang kasunduan sa kasal. Muling lumabas ang mga kaluluwa ng kanyang ama at ina. Basang-basa ng pawis, lumingon si Lloyd sa kanyang kasama na tila tinatanong sa isipan kung anong naisip nito at dinala pa ang babae roon at humingi ng tulong. Tiningnan siya ni Xavier. Pagkaraan ng isang saglit, tumalikod ito. Umiiyak ng tahimik ang binata, dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi habang sumisigaw siya sa kanyang isipan. Ibinaba ni Alicia ang tasa sa mesa at iminungkahing itigil na ang pagbibiro at huwag nang ipag-alala ng mga may-ari ng bahay ang nangyayari. Sinabi niyang siya na mismo ang magsasabi ng totoo. Nakikinig ang mag-asawa, takot ang mga mukha, habang ipinaliwanag niyang dahil sa ilang pangyayari, nakuha ng kanilang anak ang kayamanang pangmaharlika, ngunit ito'y ibinigay sa pamilya ng Magenta, ni Tyrannus, ang tagapagtatag na banal na dragon. Pumikit ang dalaga at sinabi na ng aksidenteng makilala ng dragon si Lloyd, tinanong siya nito kung bakit nasa hindi dugong maharlika ang kayamanan. Nagpatuloy ang mag-asawa sa pakikinig, kinakabahan, habang ipinagpatuloy ni Alicia na nagsinungaling daw ang kanilang anak at sinabing kasal sila at miyembro rin siya ng royal family. Biglang natauhan ng konde at kondesa. Parang lumulutang sa kalawakan ng kanilang isipan, iniisip na mas malala pa pala ang lahat kaysa sa inaakala. Pumikit ang pulang buhok at sinabing dahil sa pagsisinungaling sa kasal, nararapat lang na parusahan ng dragon. Napamulat si Arcus na may madilim na ekspresyon sa mukha. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa parusa. Tiningnan siya ng reyna nang sabihin nitong kahit kamatayan ay maaaring hindi sapat. Maingat na pinagmamasdan ng kayumangging lalaki ang kanyang ama. Lumuhad ang konde at sinabing mahal na mahal niya si Lloyd, kaya siya na lang ang parusahan kapalit ng anak. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd. Lumuhad din si Marbella sa tabi ng kanyang asawa at nakiusap na kunin na rin ang kanyang buhay, basta't iligtas ang kanilang anak. Tumakbo ang Panginoon, nataranta, at humiling na maghintay muna sila habang iniisip niyang hindi naman talaga siya anak ng mga ito. Lumuhad siya sa harap ni Alicia at isinigaw na wala silang kasalanan, lahat ay kasalanan niya. Nang ngumiti ang konde at sabihing manahimik siya, idinagdag nitong ang mga magulang ang dapat managot para sa anak. Nagtaas ng kilay ang kayumangging lalaki at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nito. Galit siyang tumingin sa lalaki at sinabing kahit anong mangyari, hindi naman talaga siya anak nila. Biglang nagsalita ang babae, sinasabing bigla raw uminit ang paligid. Tumingin siya sa kayumangging lalaki at sinabing narinig niya na nawala ang lahat ng lakas nito dahil sa sakit. Ngunit ngumiti ang pulang buhok at sinabi, na kahit ganoon, noong may layunin siya, nagpatuloy siya hanggang dulo. Nalilito ang ating bida habang pinapakinggan ang sinasabi nito, at inilahad ng babae na hindi kamatayan ang parusa. Inaalok niya ng mas mainam. Hinaplos ng reyna ang isang hibla ng buhok. Lumapit siya kay Lloyd at nagtanong, paano kung gawing totoo ang kasal natin? Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Pagkaraan ng isang saglit, napangiwi siya. Pinitik siya ni Alicia sa ilong. Itinutok niya ang daliri sa kanya at sinabing gusto niyang pakasalan siya, maging hari kapalit ng pagiging asawa, at magsama silang mamuno para sa kaharian. Napatitig ang konde at kondesa, litong-lito, sa mga sinabi ng babae, na dapat gamitin ng kanilang anak ang lahat ng kakayahan niya para rito. Biglang dumilim ang mukha ng kayumangging buhok na lalaki. Tumanggi siya, nabuhayan ng takot na magulang niya nang sabihin niyang ayaw niya dahil palaging sobra ang hinihingi ng babae. Pumikit ang babae at sinabing iyon mismo ang inaasahan niya. Tumingin ang reyna sa bida at sinabing iwan na sa iba ang pagtatalo ng mga panig ukol sa revelasyon ng anghel, at bigyan siya ng mata ng tag-araw bilang tagapamagitan. Naguluhan si Lloyd. Hindi raw niya ginawa ang kahit ano. Tumingin siya sa kasama, nagkibit balikat ito at tumalikod. Bamuka ang mga labi ng lalaki. Nakatitig siya sa kawalan, iniisip na siya ang dapat gumawa ng paraan, at dapat may gawin siya.
Tinawag niya ang sarili niyang hangal. Pinagdikit niya ang labi, iniisip na hindi siya ang may gawa nito. Inisip niya sina Xavier, ang Reyna, at ang mga hayop sa likod niya, at sa isipan ay sinabing sila ang may gawa ng lahat. Tiningnan siya ni Alicia nang hilingin niyang huwag itong mag-alala. Ngumiti siya nang may kumpiyansa at sinabing lilinawin niya ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sina Lloyd, ang kanyang kabalyero, at ang babae. Inisip ng binata na kung hindi pa makita ang daan palabas, kailangan muna niya itong hanapin. At magsisimula siya sa pagkuha ng mata ng tag-araw. Lumingon ang kayumangging buhok na lalaki. Nasa likod niya ang konde at kondesa. Malungkot siyang tumingin sa kanila. Inisip niyang dapat niyang protektahan ang kanyang ama at ina. Pagkatapos ay ngumiti siya. Tumingin sa kanya ang babaeng kayumanggi ang buhok na may halong pag-aalala. Napatingin ang mag-asawa at yumuko. May pagkagulat sa kanilang mga mukha. Yumuko rin ang Reyna bilang tugon. Sa kanyang isipan sinabi niya na gusto ko pa rin kayong makita. Ama at ina. Litong-lito ang mag-asawa. Maya-maya nakasakay na sina Lloyd at Xavier sa dragon. Naririnig ang maiingay na pagtatalo ng mga tagapayo sa loob ng palasyo. Dalawa sa kanila ay halos magduelo sa mesa. Biglang bumukas ang pinto. May tusong ngiti sa mukha ng lalaki at sinabi niyang dumating na ang tagapamagitan. Bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala kina at Charleston DNS, at Ryzen Saigo K5G, at John Gabriel Sibel, at Roselito Badong 92N5P, at Raven Ridashko Trigger, at Renz Mangutara 8,178, at Alberto Alvero 06D7F, at Hanen-16SAM, at Walid Aloy Oden 117, at Kayla Celiesa G7S, at Leo Iso, at Mark Lester Pamplona, at Almar Tomapsir M2G, at Rods Bal, at Abdul Erefat Itumama, at Ariel Dokdok 2,373, at Justin Alice-N9P, at Gilbert Factorange 1471. Ngayong natapos na ang pag-shoutout, balik tayo sa kwento. Isang bahaghari ang kumislap sa langit. Ang lalaking may kayumangging buhok ay nakaupo sa isang silya sa masikip na silid. Bigla siyang naliwanagan. Ang lalaking matalino ay malakas na nagpahayag na magsisimula na ang isang agarang pagpupulong ng House of Lords, at magsasagawa ng pagboto upang pagdesisyonan kung ipatutupad ba o hindi ang pahayag ng anghel. Nang magtaas ng kamay ang isang lalaki, pinayagan siyang magsalita. Nakakunot noo siyang nagreklamo na tinanggal sa titulo ng pagpupulong ang Eye of Summer. Nakaupo ang tagatala sa kanyang silya. Binura niya ang nakasulat sa kanyang notepad at muling inihayag na ang agarang pagpupulong ng House of Lords ay ukol sa pahayag ng anghel tungkol sa Eye of Summer, at magsisimula na ang pagboto kung ito ba ay ipatutupad o hindi. Nanggigil ang lalaki at tinanong kung siya ba'y niloloko. Sinabihan siya ng lalaki na magtaas muna ng kamay bago magsalita. Nang magtaas ng kamay ang lalaking may blonding buhok, pinayagan din siyang magsalita. Galit na galit niyang sinabi kung bakit pa nila pag-aaksayahan ng oras ang bagay na napakaliit, gayong dapat nilang talakayin ang mas mahalagang usapin. Nakakunot noo siyang nagsabi na dapat idagdag ang salitang dakila sa titulo ng pagpupulong. Muling binura ng tagatala ang nakasulat at sinabing ngayon ay isang dakilang agarang pagpupulong ng House of Lords ang ginaganap. Siya ay biglang napatigil, galit na tinanong kung bakit may salitang dakila bago ang pagpupulong. Nagsimulang magsalita ang lalaki, ngayon ay ginaganap ang agarang pagpupulong ng dakilang House of Lords. May tumuro sa gilid at nagtanong kung hindi ba nila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Ipinagdiinan niyang dapat ay dakilang agarang pagpupulong. Tinalikuran siya ng ibang ministro. Isa sa kanila ang nagtanong kung sinasabi ba niyang maliit ang kanilang pagpupulong. Nang sabihin sa kanya na hindi maganda pakinggan ang dakilang pagpupulong, sinabihan pa siyang mas pangit pakinggan ang dakilang agarang. Tahimik ang lalaki habang nagtatalo ang mga ministro. Ngumiti siya ng pilit habang nagsisigawan ang mga kalalakihan na wala sa titulo ang Eye of Summer. Napangiti siya ng lihim, madali pala silang palugurin. Umangat ang buwan sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali, pagod na nagpatuloy ang tagatala. Sa oras na ito, ginaganap ang dakilang maharlikang pagpupulong hinggil sa pahayag ng anghel na ipagkakaloob ang sagradong relikya ng bansa, ang Eye of Summer, kay Lloyd Frontera, isang batang maharlika ng kaharian. Inihayag ng lalaki ang pagsisimula ng talakayan tungkol sa pagpapatupad o pagtanggi sa nasabing kautusan, at ang palitan ng opinyon ay sisimulan na. Ang lalaking may kayumangging buhok sa panig ng bida ang nagsabing, kung ito'y galing sa isang anghel, dapat sundin ito ng walang pasubali. Nakakunot noo siyang sumigaw, ito ang kalooban ng langit. Dapat nating ipasa ang relikya kay Lloyd. Nagsimulang magpakita ng pagtutol ang mga ministro. Ano kung ibigay nga ng Reyna ang Eye of Summer sa kanya? Sigurado ka bang hindi niya ito aabusuhin? Tanong nila sa ating bida. Bumukas ang bibig ni Lloyd at sinabing, bilang tapat na lingkod ng Reyna, hinding-hindi ko gagawin iyon.
Ngunit nanginginig habang nakagigil ang mga kamao niya, at nagsabing, kung pagtawanan ng mga karatig bansa ang Magenta at kami sa lakayin, mauuwi ito sa digmaan. Sumigaw ang lalaki na hindi niya ito matanggap. Nagsitayuan ang mga lalaki at nagsabing, may saysay ang kanyang sinabi. Tapos na ang pag-uusap, oras ng umuwi. Muling sumigaw ang kayumangging buhok na lalaki. Mahigpit muli niyang kinuyam ang kamao, at sinabi, kung kamalasan ang bumagsak sa kaharian dahil sa pagsuway sa pahayag ng anghel, wala akong karapatang tumanggi. Tinitigan siya ng mga ministro at hinikayat na magsalita ng diretsahan. Hinawakan ng bida ang dibdib at madamdaming sumigaw na mahirap para sa kanya ang tumanggap, ngunit higit na mahirap ang tumanggi. Nagsimula ng magtalo ang mga kalalakihan sa paligid niya. Itinuro ni Lloyd ang daliri at sinabing may naisip siyang plano. Madilim ang mga tingin ng mga ministro sa kanya. Yumuko ang binata at sinabing, hindi natin malalaman ang kahihinatnan kung hindi natin susundin ang pahayag ng anghel. Pero halatang delikado ang pagkawala ng Eye of Summer. Nakakunot noo siya at sinabing, ito ay nagpapahina sa kapangyarihan ng ating bansa. Sa ganitong kaso, kinuyam ng kayumangging buhok ang kanyang kamao at sinabing, kung may iba pang sandata ang kaharian na kapantay ng Eye of Summer, kahit makuha ko ito, hindi masasalenta ang bansa. Hinawakan ng ministro ang kanyang kamay at tinanong kung anong sandata pa. Ibinuka ng bida ang bibig at ikinwento ang tungkol sa kabundukan ng Vantera. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang mga bundok na may nyebe. Sinabi niyang ito'y nagpoprotekta sa timog kanluran ng Magenta. Ipinunto rin na ang mga bundok ay tila mga talim ng kutsilyo, halos imposibleng tawirin. Ipinagpatuloy ni Lloyd. Upang makipagkalakalan sa kanlurang mga bansa, kailangan naming umikot sa ibang kaharian. Malaking gastos ito, at para sa kaligtasan ng ruta, kailangang makiusap o magbayad tayo sa mga bansang iyon. Pero, paano kung? Ngumiti siya at sinabing pawang haka-haka lang ito, pero paano kung may rutang kalakalan na dumadaan mismo sa Vantera Mountains? Ipinakita niya ang maraming barya at sinabing, ang ating kaharian ay magiging sentro ng kalakalan sa silangan at kanluran. Ang kikitain natin sa buwis pa lang ay hindi masukat. Tinuro siya ng mga lalaki. Sinabing, isang usaping dangal ito. Isip negosyante ang dala mo. Sabi ng kayumangging buhok na lalaki, may isang problema. Natigilan ng mga ministro nang sabihin niyang napakalaki ng kailangang trabaho para pamahalaan ang ruta. Lalaki rin ang proyekto at budget. Kinuskos ng lalaki ang kanyang mga palad at ngumiti. Dapat magbahagi ang mga maharlika, aniya. Nabigla ang mga kalalakihan, napanganga ang kanilang mga bibig. Pinalo ng tagatala ang martilyo. Isinasaad ng boto ng House of Lords na nagkakaisa kami. Si Lloyd ang magbubukas ng rutang kalakalan sa Vantera Mountains. Kapag nagtagumpay siya, maaari na niyang angkinan ang Eye of Summer. Nakatawang nakapamewang si Lloyd. Napakadali pala nito. Sagot ng kasama niya, akala ko'y mas bihasa ka sa konstruksyon kaysa sa politika. Tiningnan siya ng lalaki at sinabing, hindi mahirap ang politika. Sa amin, pang-araw-araw na bagay lang yan. Ipinaliwanag niyang laging nag-aaway ang mga politiko, pero kapag may kita, nagkakaisa agad. Sabi ni Xavier habang nakatitig sa kanya, kung ikaw ang hahawak sa pambansang budget, hawak mo na rin ang kapangyarihan. At direktang konektado ito sa salapi. Sabi ni Lloyd, maganda ang dangal at kayamanan ng bansa, pero mas maganda pa rin ang pera. Nang lumuhad siya sa harap ng Reyna, sinabi niyang nakuha na niya ang opinyon ng House of Lords. Sinangayunan ng Reyna ang konstruksyon. Nagpasalamat siya sa Reyna, sinabing walang hanggan ang kanyang kabutihang loob. Itinaas ng dalaga ang kanyang mukha gamit ang palad, at sinabing may dalawang bagay siyang ikinaguguluhan. Una, totoo bang pwedeng tawirin ang Vantera Mountains? Paliwanag niya, kahit noon pa man ay sinubukan na nila ang lahat, dahil sa matinding klima, hindi makapagtayo ng hagdan, at ang mga tunnel ay agad gumuho. Tinitigan siya ng pulang buhok sa harapan. Kahit makagawa tayo ng daan, mahirap pa ring tahakin iyon. Sumagot si Lloyd, iyan mismo ang punto. Ngumiti ang lalaki. Gagamit tayo ng tren. Magtatayo tayo ng makitid na riles, may paikot na ruta at reverse system. Ini-imagine niya ang tren sa bundok. Ito ang sistemang ginagamit ng mga Briton upang makapagtanim ng itim na tsaa sa mga matatarik na bundok. Isinalarawan niya na patuloy gumagalaw ang tren sa sapat na pagkahilig sa kalilipat ng direksyon. Pumikit ang Reyna, lagi mong ginagamit ang hindi pangkaraniwang pamamaraan. Kung gayon, kaya mong pamahalaan ang tren na ito. Tinanong niya kung posible nga ba ang ligtas na konstruksyon sa ganitong bundok. Tumungo ang lalaki, posible, pero pipiliin ko ang pinakapantay na lugar. Nakapamewang si Alicia sa mesa. Ikaw na ang bahala, pero narito ang pangalawang tanong. Paano mo harapin ang lupain ng mga demonyo sa tuktok ng mga bundok? Ngumiti si Lloyd, may isang paraan, aniya. Maya-maya pa, nakasakay na siya sa dragon. Tinanong niya ang kasama, ano ang alam mo sa lupain ng mga demonyo? Sagot ni Xavier, narinig ko lang sa mga alamat. Hindi ko rin alam ang higit pa.
Yan ang gusto ko, sagot ni Lloyd. Lumipad ang dragon patungo sa kabundukan. Nagsimulang magkwento ang kabalyero, noon daw ay tirahan iyon ng mga demonyo. Napapaligiran ng lupain ng mga haliging yelo na hindi madaanan ni Numan. Nakikinig ang kayumangging buhok, halatang pagod. Maraming nakakatakot na bagay ang ikinabit sa mga demonyo, gaya ng pagkain sa tao. Naisip ng bida na nahanap na niya ang kabundukan habang nagbabasa ng mga aklat sa mundong ito. Pero ni minsan, hindi pa ito nabanggit sa nobelang Knight of Iron and Blood. Biglang lumipad pa itaas ang dragon. Nakunat ang noo ni Xavier at nagsabing, mukhang nandoon na tayo. Sumagot si Lloyd, oo, nakikita ko rin. May isang dambuhalang asul na ipu-ipo sa unahan. Ngumiti ang lalaki nang sabihin ng kaibigan niya, mukhang hindi ganoon kadaling makapasok. Pagkatapos, nagtanong ito, anong ibig mong sabihin? Nagtanong ang lalaking kayumanggi ang buhok, ano kaya yon? Ngumiti siyang parang baliw, sabay sabing, syempre pa, isang pananakop. Napangisi ang asul na buhok na lalaki at inisip, talagang masama ang ugali mo. Tumawa ng nakakatakot ang ating bida, iniisip. Kung hindi mo kilala ang kaaway, ang tanging paraan ay harapin sila. Walang tamang sagot sa ganitong laban, pero ano man sila, kami ang haharap sa mga demonyo at sa mga anghel. Bumuga ng yelo ang dragon mula sa bibig nito. Isang butas ang nabuo sa asul na ipu-ipo at lumipad siya papasok doon. Kumikilos ang halimaw sa loob ng kalawakan. Nakunat ang noo ni Lloyd at nagsabing, parang, demonyo nga. Sumagot ang kasama, tama ka. Isa nga itong demonyo. At dagdag pa niya, magiging madilim dito, syempre, lupain ito ng mga demonyo. Ngunit habang tinitingnan ang asul na langit at ang mga gintong butil ng palay, sinabi niya maganda pala dito. Nakapagkunot noo si Xavier habang nagsalita tungkol sa mga demonyo sa unahan. Sa ibaba, may dalawang batang nanginginig sa takot. Umiiyak ng malakas ang batang babae at sumisigaw. Napangiwi ang lalaki at sinimulang pakiusapan siya. Huwag ka nang umiyak. Tumakbo palayo ang babae habang karga ang bata, iniiwasan ng dragon. Sinundan siya ng lalaking may kayumangging buhok at naglalagablab na pulang mata at nakiusap na maghintay. Sinasabing gusto lamang niyang magtanong. Patuloy sa pag-iyak ang mga bata, malakas at walang tigil. Ngumiti ng may galit ang bida at nagtanong kung bakit sila tumatakbo palayo sa kanila. Tiningnan ni Xavier ang kakaibang itsura nito. Napasimangot siya at nag-isip kung talagang wala bang naiintindihan ng batang Panginoon. Bigla niyang napansin ang isang bagay mula sa gilid. Isang demonyo ang papalapit sa kanila habang may hawak na sandata. Agad na bumunot ng espada ang kabalyero. Hinarang niya ang pag-atake. Nagkunot ang noo ng Panginoon at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng lalaking asul ang buhok na marahil isa iyong matandang demonyo. Tiningnan niya ang lalaki na nakatayo sa ibabaw ng pinagtaniman. At napansin niyang ang hampas nito ay may antas ng isang swordmaster. Dumiretso sa kanya ang dragon. Tumalon sa lupa ang lalaking kayumanggi ang buhok at nakiusap sa demonyo na maghintay. At sinabing hindi siya narito para makipaglaban. Ilang sandali pa, lumitaw ang mas marami pang demonyo sa likuran nila. Agad na hinarang ni Xavier ang mga atake ng mga ito. May isang lalaki na dumampot ng kalaykay. Habang bumubuka ang bibig, sinabi nitong sila'y lingkod ng Demon King at sila'y tagapagtanggol ng lupaing ito. Paglitaw ng iba pang mga lalaki sa likuran niya, sinabi niyang sila ang 8 Panginoon ng Kalangitan. Napasimangot ang bida. Litong-lito, napakunot noo siya at sinabing masyado silang marami. At nagtanong kung bakit hindi 4 lang tulad ng dati. Sumigaw pa siya, 2 sa kanila ay hindi man lang nagpakita. Pati ang demonyo ay napakunot noo at sinabing mas marami, mas ligtas ang proteksyon. Sumang-ayon si Lloyd at sinabing totoo nga iyon, ngunit tila may kakaiba pa rin. Nagtanong siya kung bakit gamit nila ay mga gamit sa pagsasaka. Nakasimangot ang lalaki at sinabing tigilan na ang mahabang usapan. At pinalis sila sa kanilang lupain ngayon din. Nagdilim ang mukha ng bida at sinabing hindi niya inakala na ang nilalang na may sungay, at hayagang nagpapakilala bilang isang demonyo ay maging bastos ng ganoon. Pinagmasdan siya ni Xavier at inisip na maraming gustong sabihin ng kanyang amo. Ngunit kailangan niyang magtimpi. Itinaas ng lalaking kayumanggi ang kanyang kamay at sinabing hindi siya narito upang makipaglaban. At idinagdag na gusto niyang makipag-usap at humihiling ng pulong sa kanilang pinuno. Isang demonyo ang yumakap sa 2 bata at galit na nagtanong. Kung paanong ang isang nagsasabing makikipag-usap lamang ay nagdulot ng ganoong takot sa kanilang mga anak. Sinabi ng bida na wala naman siyang ginawa. Nakanganga, tinanong niya ang mga bata kung ano ang ginawa niya. Mas lalong humagulgol ang babae. Sumugod ang mga demonyo kay Lloyd, sigaw na papatayin siya. Ilang saglit pa, naglabas ng itim na enerhiya ang bida mula sa kanyang bibig. Nakangangang nagbigay siya ng senyas kay Xavier. Sa isang kisap mata, tinamaan ni Xavier ang mga demonyo ng napakabilis. Ilang segundo pa, lahat ay nakabulagta sa lupa. Nakangising may pagkademonyo, sinabi ng lalaking kayumangging buhok na oras na upang pag-usapan ito ng mahinahon.
Nilapitan ng babae ang isa sa mga demonyo at nakiusap dito na matauhan. Tahimik na pinakinggan ng ating bida ang kanyang pagmamakaawa. Pumagulgol siya at hiniling sa bawat isa na bumangon. Ibinaling ni Lloyd ang madilim niyang tingin sa lupa. Itinaas ng babae ang kanyang ulo at nagsimulang umatungal. Tinakpin ng lalaki ang kanyang bibig habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At sinabing mukhang mababait ang mga demonyo at hindi sila halatang masama. Sinabi ni Xavier na ang tunay na masama ay ang kanyang amo mula pa sa simula. Tumingin sa kanila ang babae at nagtanong kung bakit nila ito ginagawa sa kanila. Idiniin na tuwing makikita sila ng mga tao, sila'y kinamumuhian at binubugbog. Dahil dito, napilitan silang magtago at huwag lumabas. Pinakinggan ng lalaking kayumangging buhok ang tanong habang nakatingin sa bata. Bakit kinamumuhian nila kami pagdating pa lang namin dito? Hinawakan niya ang kanyang baba, iniisip na tila unti-unti na niyang nauunawaan. Sa isip, inaalala ng bida ang isang asul na ihip sa bundok. At napagtantong takot rin ang mga demonyo sa mga tao kaya sila'y nagtatago. Nang makita niya ang mga repolyo sa hardin, naisip niyang sila ay nakasuot ng kasuotan ng mga magsasaka. At malamang na umaasa sila sa agrikultura para sa pagkain. Naisip ni Lloyd kung totoo ba ang chismis na kumakain ng tao ang mga demonyo. Napalingon siya nang may marinig na boses. Tiningnan ng puting buhok na babae ang kamay ng bata at sinabing totoo, kumakain sila ng tao. Nakangiting matalim ang mga mata, ipinakilala niya ang sarili bilang si Reyna Artanes V. Ang leader ng mga lahi ng demonyo. Napakunot ang noo ng lalaki at nagtanong kung nakakabasa siya ng isipan. Sinabihan siya ni Xavier na mag-relax. At sa pagkakita sa pulang aura sa likuran ng Reyna, napansin niyang ito'y may kakaibang kakayahan. Tumangala ang batang babae at sumigaw na masama ang mga tao. At dapat silang parusahan sa pananakit sa 8 Panginoon ng langit. Nakangiting kabado ang lalaking may kayumangging buhok. Tumawa ang puting buhok na babae at sinabing hindi niya gagawin iyon. Napangiti ang bida. Umupo ang babae sa tabi ng mga bata at ipinaliwanag na sinadya nilang patulugin ang 8 Panginoon upang hindi sila mapinsala ng husto. At hindi naman talaga sila pumunta para lumaban. Ngumiti siya at sinabing mukhang gusto lamang nilang tumawid sa kanilang lupain. At inanyayahan silang mag-usap sa kastilyo ng hari. Nanlaki ang mata ni Lloyd. Lumipad sila patungo sa madilim na palasyo sakay ng dragon. Habang nakatingin sa harap kay Artanes. Nagtaka ang lalaki kung talagang kumakain sila ng tao. Naisip niyang kung hindi lang malakas si Xavier, madali sanang nasakop ng mga demonyo ang mundo. Kaya't nagtanong siya kung bakit sila nagtatago. Lumingon ang babae at sinabing mukhang maraming tanong ang lalaki. At hiniling na tumingin siya sa kaliwa. Nakita niya ang isang imahe ng demonyo sa bato. Sinabi ng lalaki na nakakatakot iyon at nagtanong kung ano iyon. Sinimulang ipaliwanag ng puting buhok na babae na iyon ay isang pangyayari mula 1,000 taon na ang nakalipas. At ang rebeltong nakikita nila ay si Kratos, ang hari ng mga demonyo. Habang nakatingin sa malayo, ipinaliwanag niyang dati silang nanghuhuli ng tao. At kapag wala nang makain, pati sariling kauri ay kinakain nila. Paglingon sa kanyang palasyo, sinabi ng Reyna na namuhay ang mga demonyo sa tigang na lupa. At dumanas ng gutom, kaya't sinalakay nila ang mga tao upang kainin. Ngunit pinigilan sila ni Haring Kratos at sinimulan nila ang pagsasaka. Pagkapasok sa loob, sinabi niyang ganoon na ang pamumuhay nila simula noon. At kahit malawak ang lugar sa loob ng malamig na hadlang, hirap pa rin sila sa produksyon ng pagkain. Nang makaupo na sa harap ng mga bisita, ipinaliwanag ng demonyo na ang rutang pangkalakala na kailangan ng mga tao ay dumaraan sa kanilang teritoryo. Pumikit siya at sinabing posible ito kung aalisin ang hadlang. Ngunit mawawala naman ang kanilang tahanan, kaya't hindi pa ito maaaring gawin. Hinawakan ng lalaki ang kanyang baba at nagsabing may kakaiba. Nagtanong siya kung hindi ba't sinabi rin ng Reyna na kaunti lamang ang produksyon nila. Sinabi ng lalaking kayumanggi na kung palalawakin nila ang labas na teritoryo, mas maraming makakain at lalaki ang populasyon. Tinanong niya kung masama bang senaryo iyon. Ngumiti si Artanes at sinabing huwag muna siyang magtanong tungkol sa pag-alis ng damo. Ipinaalala niyang totoong ang dati ay nakakatakot ang kanilang mga ninuno at kumakain ng tao. At kahit ang kanilang itsura ay iba, ipinakilala niya ang mga takot na lalaki. At sinabing tuwing may makasalubong silang tao, takot ang tugon at nauuwi sa karahasan kahit sila'y mabait. Yumuko siya at sinabing ayon sa utos ni Kratos, hindi sila kailanman sumugod sa mga tao. Ngunit wala silang magawa sa takot ng mga ito. Naalala ng puting buhok ang walang malay na mga tao sa bukid. At sinabi na ito'y karma ng kanilang nakaraan. Isang kasalanan ng pagtataksil sa sangkatauhan. Hanggang sa maubos ang lakas ng lupa at wala nang tumubong ani. Ang manatiling nakulong sa loob ng hindi mapasok na hadlang ay kapalaran na raw nila. Nagsimulang umiyak ang Reyna at nakiusap na palayain sila ng bayani mula sa ibang mundo. Sumagot ang lalaking kayumangging buhok at sinabing totoo ngang mula siya sa ibang mundo.
Ngunit hindi siya isang bayani, isa lamang siyang sakim na lalaki na gustong magbukas ng rutang kalakalan. Tumingin siya sa Reyna at nagtanong kung maaari ba siyang mag-isip ng ganoon. Tinanong ng bida kung aalisin ba nila ang hadlang at ibibigay ang lupa. Kung sakaling may paraan ng mga demonyo upang manatiling ligtas sa labas. Sumagot ang demonyo ng oo. Hinawakan ni Lloyd ang kanyang baba. Iniisip ang laban na maaaring mangyari pag nagtagpo ang mga tao at demonyo. Napatingin sa taas si Artanes nang tanungin ng bida kung nababasa na ba niya ang kanyang isip. May pilyong ngiti ang lalaki nang sabihing tapos na ang usapan at maghanda na sila sa paglipat. Ang asul na kalangitan ay bumalot sa madilim na palasyo. Ngumiti ang dalaga at nagmungkahi na sulit subukan at alamin kung talagang gumagana. Tumingin sa kanya ang binatang kayumanggi ang buhok ng may pagtatakang mata. Habang siya'y nakatitig, nagsalita ito at sinabing Artanes the Eighth ang pangalan niya, pero agad siyang itinama. Humingi ng paumanhin ang lalaki, at sinagot siya ng puting buhok na babae na ayos lang iyon dahil hindi naman eksakto ang mga numero. Tumingin sa kanya ang bida at nagtanong kung hanggang saan ang kaya niyang makita ang hinaharap. Ang Reyna na nakaupo malapit ay paliwanag na hindi ito pagbabasa ng isip, kundi kakayahang makita ang malapit na hinaharap, ang hinaharap mismo ng bagay na tinitingnan niya. Nang ipakita niya ang anino ng isang lalaki, sinabi niyang gamit ang kakayahang iyon, tinitingnan ni Kridos ang kalangitan at binabasa ang paggalaw nito para gumawa ng plano sa pagsasaka. Yumuko si Lloyd at naisip na parang weather forecast ito, at napansin na ang kakayahan ng Demon King ay nakakaapekto sa agrikultura, at maaari ring bumuo ng forecast para sa mga tao ng katulad nito. Napangisi siya habang nakakurap ng noo. Tinanong niya ang demonyong babae kung gaano kalayo ang kaya niyang makita sa hinaharap. Humingi ng paumanhin si Artanes at sinabing hindi ganoon ka-epektibo gaya ng inakala niya. Ipinaliwanag niya ng malumanay na habang mas matagal siyang nakatingin ng hindi kumukurap, mas malayo ang naaaninag niya sa hinaharap. Dagdag pa ng babae, para sa tao, kung 5 minuto siyang tititig, aabot lang ang hangganan sa 24 na oras, ito ang pinakamalawak na oras na maaaring malaman. Biglang nagtaka ang binatang kayumanggi ang buhok at nagtanong kung kaya rin ba niya makita ang mga taon o aksidente, at kung makikita kong, halimbawa, mamamatay ang isang tao dahil sa isang insidente. Ngumiti ang puting buhok na babae, ipinikit ang mata, at sinabi na kung tungkol iyon sa phenomenon ng fate restoration, posible namang makita ang maliliit o bahagi ng insidente. Kung ito'y malaki ang pagkagulo, kailangan niyang humanap ng dahilan kung bakit ito nangyayari, at tutulong ang babaeng puti ang buhok na maghanap ng solusyon. Nabighani sa dilaw na liwanag ang bida at naisip na ito'y tunay na nakakamangha. Naiisip niyang kaya niyang protektahan ang kanyang mahal sa buhay mula sa phenomenon restoration, at maaaring makahanap ng mas malalim na solusyon. Hindi pa nagbubukas ng mata ang Reyna nang sabihin na ito'y isang kwento lamang tungkol sa kung paano tinulungan ng bayani na palayain ang kanilang lahi. Malawak siyang ngumiti at sinabi na magiging isang makapangyarihang leader siya at pauunlarin ang lahat patungo sa labas. Napagtanto ng demonyo, kung mangyayari iyon, baka hindi kayanin ng mga demonyo ang kanilang pangamba, kaya pipili sila ng kinatawan, at siya'y patutunayan sa kanya na may mundong mapayapa silang matitirhan sa labas ng hadlang. Muling ngumiti ang bida, sumilay ang asul na langit sa ibabaw ng gintong butil ng palay. Takot na takot ang bata habang nakayakap kay Artanes, habang si Lloyd ay naupo sa tabi niya at nagtanong kung siya ba'y talagang natatakot, at napansin niyang nagmamadali na siya. Mabagsik na ngiti ang ibinalik ng binata at tinanong kung gusto niyang humanap ng maayos na lugar na lilipatan. Umiiyak ang bata at sumigaw na ayaw niya. Nilapitan sila ni Xavier at tanong sa Panginoon kung bakit tinatakot pa niya ang bata, dagdag na masama iyon. Nagalit ang lalaki at tanong kung bakit, lumapit ang kabalyero sa tabi ng bata at nagtanong kung sasama ba siya sa kanila para tingnan ang mundo sa labas. Mahinang ngumiti at tumungo ang bata. Napangisi naman ang kayumangging buhok at niyuko ang noo, pagkatapos umalis silang lahat sa teritoryo ng mga demonyo. Hinawakan ni Artates ang buhok ng natutulog na bata at sinabing, ang pangalan niya ay Lila, at siya ay ang pinakamatatakutin na bata sa lahat ng bata. Tiningnan ng bida at tinanong kung alam ba niyang paminsan-minsan ay lumalabas ang demonyo sa mundo ng tao. Sumagot siya na akala niya'y chismis lang iyon dahil walang ebidensya. Tinitigan ng Reyna ang bata at sinabi na hindi iyon kasinungalingan, malayang ang dumadaan ng demonyo sa hadlang, kaya paminsan-minsan ay lumalabas sila. Ang batang pula ang buhok ay nagtatago sa likod ng puno. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang isang pamilya. Habang kumakain ng hapunan, sila'y natatawa ng masaya. Habang pinagmamasdan niya, naalala sa kanyang isip na pinayuhan siyang huwag makipagkita sa mga tao dahil nakakatakot ang mga iyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit dahil mukhang mababait sila. Dalawang bata ang naglalaro sa labas nang tumama ang isang bato sa ulo ng isa sa kanila. Napahandusay si Lila sa lupa at malakas na tumawa. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Lila, dumating na ang taglamig. Nasa malungkot na hapag ang pamilya. Nakita ng batang pulang buhok, ang lalaki na humawak sa kanyang ulo. Tumakbo siya papunta sa gubat.
Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan siya ng mga tao nang may pagtataka, may dala siyang basket na may gulay. Nakangiti siya ng magiliw. Biglang sumigaw ang babae ng malakas, may batang demonyo dito. Mabilis na nanlumo ang mukha ni Lila. Nakita ng natatakot na ina, at agad na itinakbo ang mga bata papasok ng bahay. May lalaking may palako sa likod ng batang pula ang buhok. Lumingon siya, at isang saglit lang ay tumalon patungo sa bata. Tumakbo ang bata papasok sa makapal na gubat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtipon ng mga tao sa bundok, sumisigaw na hindi siya dapat makaligtas dahil kung makakulaya siya ngayon, babalik muli siya ng may maraming kasama. Humigpit sa pagkahawak sa sulo ang lalaki, nagtatanong kung ano ang balak niya sa kanyang pamilya. Nang na-corner na sa sulok ang bata, nanginginig sa takot habang sinasabing dapat siyang patayin. Ngumisi siya ng nakapangil. Biglang nagbago ang anyo ni Lila at naging demonyo. Napanganga ng takot ang mga tao. Naalala ng umiiyak na bata ang sinabi ni Credo na sa anumang sitwasyon ay hindi dapat saktan ng mga tao. Tumalon siya sa pader. Sa mabilis na talon, sinimulan niyang akyatin ang bangin. Muling tumakbo papasok ng gubat. Umalangaw-ngaw ang tinig ni Lila sa gubat kasabay ng pag-iyak ng tao. Umiiyak ng may hapdi ang dalaga. Habang lumilipad ang dragon sa kalangitan, sinabi ng bida na wala siyang naiwang detalye sa pagkwento. Umiiyak siya, narinig niya ang detalyadong template ng ilang beses na. Lumipad ng mabilis ang dragon, at sinabi ni Lloyd na tinanggal niya ang kwento at kailangan ng tapusin ito. Nagsimula ng lumitaw ang matataas na gusali sa unahan at sinabi niya na ito na ang lupain ng Frontera. Pagkalipas ng ilang sandali, naglakad silang apat sa kahabaan ng kalsada. Kumapit si Lila sa Reyna at naisip na sobrang natatakot siya, kumaway ang lalaki at tinanong kung kumusta ang pakiramdam niya. Pumikit ang bata. Ngumiti si Horik at sinabi na maayos lang sila ni Malika nitong mga nakaraang araw, kaya tumaba siya at ngayon kailangan ng mag-workout. Namulagat ng malaki ang mga mata ng bata. Nagpatuloy ang tatlong orc sa kani-kanilang gawain. Tiningnan ng bata ang Reyna at nagtanong kung bakit may mga demonyo sa nayon ng tao. Sumagot ang Reyna na hindi iyon demonyo, mga orc sila. Tumugon si Lila na wala namang kaibahan iyon. Sa kabilang bahagi, lumitaw ang mga patay na tao na nagpapakita ng mga senyales ng kaligayahan nang makita ang kanilang Panginoon na bumalik at mahal na mahal siya. Tinanong ng bida kung nagkaroon ba ng anumang problema sa Dragon King. Tiningnan ng babae ang mga patay. Biglang lumitaw ang isang lalaking kalansay sa harap ng Demon King. Tatlong ulit tiningnan ang eksena, lumipad ang dragon at nagsalita tungkol sa pagsunog ng mga dumi. Tumingin ang bata kay Lloyd. Yamakap siya sa Reyna at nagtanong kung ibig sabihin nito ay siya rin daw ay isang Demon King. Halata daw sa kanyang mukha. Namula ang binata at nagtaka kung ano ang problema sa kanyang mukha. Ang commander ng mga White Knight ay natuwa sa pagdating ng kanyang Panginoon. Lumapit ang bida sa kanila at tinanong kung ano ang dala ng dalawa. Sumagot ang mga lalaki na sila ay naghahanda para sa kasal, at iyon daw ang dahilan ng pagbabalik ng Panginoon. Samantala, nagtatago ang isang batang babae sa likod ng kasamahan niyang lalaki, akala niya isa itong lalaki. At sumigaw ang bayani na naalala na niya ito. Tumingin pababa ang lalaking commander ng White Knight at nag-isip. Ang batang may isang sungay ay nagsimulang magtago mula sa kanya. Nakunat ang noo ng lalaking berde ang mga mata at tumingin sa unahan. May isang babaeng may sungay at mukhang kalmado. Tiningnan sila ng commander at tinanong ukol sa sungay, iniisip na baka sila ay mga demonyo. Tumingin sa kanya ang babaeng mahaba ang tainga at tahasang nagsabing totoo iyon. Lalo pang nagtago ang batang babae. Nanatiling tahimik ngunit malungkot ang lalaki. Hindi gumalaw pero nagsabing naiintindihan niya na ang lahat. Pagkatapos ay lumingon siya at habang umaalis kasama ang kasama, sinabi niyang ang kulugo ay kamukha ng isang bulaklak. At sinabi ng lalaking maitim ang buhok na hindi siya naniniwala roon. Tinanggap ng buong lungsod ang binatang Panginoon dahil malapit nang magsimula ang seremonya ng kasal. May isang matandang lalaki na dumaan sa pulang buhok na babae at tinanong kung taga saan siya. Nang sabihin niya mula siya sa Bantere Mountain, napangiti ito at napagtantong isa pala siyang demonyo. Isang bata ang tumuro sa kanya at sinabing ngayon lang siya nakita. At magkaedad daw sila. Lumapit ang mga bata sa kanya at tinanong kung alam ba niya ang football. At sinabi nilang si Lloyd ang nagturo sa kanila. Lumapit ang pulang buhok na bata sa bayani at nagtanong kung pwede ba siyang makisali sa laro. Pero ang sagot lang niya ay itanong mo sa sarili mo. Nag-aalala ang mga bata at tinanong siya kung sasali siya. Nagmamadali sa sagot dahil ayaw nilang mag-aksaya ng oras. Ngunit tinakpin ng may sungay ang kanyang mukha at sinabing may sungay siya. Pati raw ang kulay ng balat niya ay kakaiba. Tumingin sa kanya ang batang babae na may hawak na bola, medyo nagulat. At ginaya ang ekspresyon ng bida sa kasinabing huwag magmayabang. Dahil sa lugar nila, mas karaniwan pa iyon kaysa kuliti sa mata. Nagulat ang batang pula ang buhok. Pero itinuloy ang sinabi, pinatitigil siya sa pagkalat ng kalokohan. At tinanong kung sasama ba siya sa kanila.
Humingi ng pahintulot ang munting demonyo sa kanyang ina. At pumayag ito habang may malumanay ng ngiti. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakatikip ng mga kamay. At maya-maya tuluyan niyang binuksan ang mga ito. Tumakbo ang mga bata ng masaya at sabay-sabay na naglaro. At saka ibinaba ng aristokrata ang ulo at sinabing demonyo man ay demonyo pa rin. At hindi siya sigurado sa ideya. Sa sinabi niya, nanatiling tahimik ang ina, puno ng kahulugan. Ngunit habang itinaas ng anak ang paa sa anyong demonyo para sumipa. Sinabi niya mali siya dahil tiyak siyang tama ang desisyong ito. Sinipa ng batang pulang buhok ang bola. At lumipad ito ng napakabilis patungo sa tore. Nang lumipad ang tore, sinabi ng babaeng maganda na may sungay na ang nayong itinatag ng bayani ay malaya sa mga pagkiling at puot. Na matagal na nilang dinadala. Natakot ang batang babae nang mapagtontong niya ang kanyang ginawa. Pero pinakalma siya ng kasamang batang babae at batang lalaki. Habang ngumiti at nag-thumbs up, at sinabi nilang siya ang ace ng kanilang koponan. Ngumiti ang batang demonyo at naisip kaagad na ang ganda pala rito. Ngunit lumuhad ang ina sa harap ng bayani. Yumuko siya at nakiusap na pamunuan ang kanilang angkan. At laking gulat ng bida nang tawagin siyang bagong hari ng mga demonyo. Isang lilang sinag ang tumagos sa langit mula sa kanya. At ang mahika ay tumama kay Lloyd. Lumabas ang isang abiso ng espesyal na tagumpay. Tanggapin ang titulo ng hari ng mga demonyo mula kay Artanas V. Tiningnan ng bayani ang sarili, hindi maintindihan. Sunod na abiso, nagising na ang kapangyarihan ng Demon King. At hindi ito mula sa sistema. Ipinagkalat ng bida ang kanyang mga braso, nagpakawala ng alon ng enerhiya. Muling lumitaw ang abiso, kapangyarihan ng Demon King, aktibo na. Tumubo ang mga sungay sa kanyang mukha, lumitaw ang mga pakpak sa likod. At nakasaad sa mensahe, ang hari ng mga demonyo ay ipinanganak sa unang sulyap. Ibinaba ng bayani ang ulo, nag-aalala, at nagtanong kung para saan ito. Sumagot ang sistema, sa unang tingin pa lang, malinaw na ikaw ang hari ng mga demonyo. At iyon na ang lahat. Tahimik ang Ginoo habang si Xavier ay kalmadong tumingin sa kanya. At sakay mahinahong nagsabi, huwag kang mag-alala. Dahil wala namang pinagkaiba ito sa nakasanayan. Tiningnan siya ng mga tao, ang kanilang tagapagligtas. At ngayon hari ng mga demonyo. At nagtanong kung may pagkakaiba nga ba. Nang tanungin ng bayani, puno ng pagkadismaya, kung ano bang tingin nila dati sa kanya. Nagtanong naman ng mandirigma kung noon pa ba niya ito alam. Lumingon si Lloyd sa nagkorona sa kanya at sinabing hindi siya karapat-dapat. At kahit 10 pa na Lloyd ang umatake, hindi niya matatalo ang babae. Sumagot ito, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa dangal, hindi sa lakas. Muling nagsalita ang sistema. Ang mga demonyo ay sumusunod sa hari ng demonyo kahit mahirap ang kautusan. Muling na-inspire ang bida at nagmungkahing subukan. Sa sandaling iyon, ikinasal si Cooper at ang kanyang kasintahan. Pati mga demonyo ay nanood ng kasal. Tumingin si Xavier sa kanyang Panginoon at sinabing parang lumalabas at nawawala ang mga sungay. Nasinagot naman ng isa, maswerte raw iyon. Mas masaya pa ang bagong kasal kaysa dati. At naalala ng bayani na sa simula ng nobelang, The Night of Iron and Blood. Tinanong ni Count Primo ang mandirigma kung ano ang nangyari sa mga taga-Silby. Nang gumuhot pinabayaan na bahay ng Frontera. Naupo si Lloyd, kalmado ngunit hindi masaya. Naisip niya si Emily, isang inosenteng bata. At naalala ang bantay niyang hirap magsalita. Bumati ang bagong kasal sa lahat ng tao. Naalala ng bida na nakatadhana silang gawing mga alipin. At sa nobela, isinulat na ibinente silang lahat. Pinatayo ng aristokrata ang kanyang mga taga-silbi at sinabing, kailangan ng ayusin ang lahat. Sumakay ang mga lalaki kay Yongyong at lumipad ng mabilis. Nagpa siya ang mga demonyo na lumipat. Pagkarinig ng kwento ni Nalila at Artanes, handa na silang umalis. Sa ilalim ng kastilyo ng hari ng demonyo, may artepakto. Isang tagapaglikha ng hadlang na kahit pangalan ay di alam ng sino man. Itinusok ng ina ng demonyo ang daliri sa bibig niya. Sumabog ang dambuhalang buhawi ng malamig na hangin. Pagkatapos ay kumalma ito, at ang pangkalahatang tuntunin ng pagtatatag. Ito'y malinaw na gawa ng mga dragon, handa pa siyang makipagtalo. Iniabot ni Artanes ang artepakto sa bayani at may ngiting sinabi. Makakalikha siya ng malamig na hangin kahit kailan, saan man. Muling ngumiti ng may tuso ang bayani at naisip kung saan niya ito gagamitin. May mga nyebe sa mga tuktok ng bundok. Lumabas sa ating mundo ang mga demonyo at si Lloyd. At iniutos niyang lisanin nila ang lugar. Sumunod silang lahat na may ngiti. At sinabi niyang mula ngayon ay lilipat sila sa mga lupain ng Frontera. Lumitaw ang ngiting malademonyo sa kanyang mukha. At sinabi niyang tatapusin nila ang kalsada sa loob ng 1 taon. Tumayo rin ang lahat na may magagaan ng ngiti. At saka nag-iisip si Artanes, hindi man lang niya ginamit ang kakayahan sa pagtataya ng panahon. Muli, naging anyong halimaw ang bayani. At naisip ang sinasabi ng iba, na ang mga demonyo'y sanay sa gutom at aktibo pa rin kahit kakaunti ang kain.
Kahit ang pinakamahina sa kanila ay kasing lakas ng isang orc. Muling lumitaw ang mailap ng ngiti ni Lloyd. Hindi niya kayang sayangin ang ganitong lakas sa paggawa. May isang demonyo sa tabi ni Artanes na may takot na nagtanong. Tungkol sa sinabi niya noon na mabuting tao raw ang bayani. At sinagot ito ni Artanes nang may kaba. Nahari pa rin siya ng mga demonyo. Sa mga nagyayalong tuktok ng bundok, nagsimula na ang konstruksyon ng rutang pangkalakalan. Kasama ang 3 milyong demonyo. Habang nakatingin sa mga bundok sa malayo, naisip niya na kung magtatayo siya rito ng halos 1 taon, kailangan muna niyang magpasya sa isang bagay. Iniisip niya ang isang nayon sa gilid ng bundok kung saan maaaring manirahan, matulog, at kumain ng libu-libong manggagawa sa loob ng 1 taon. Dahil titigil ang oras, kailangang maihatid din ang supply ng pagkain sa loob. Lumabas ang bayani sa harap ng mga tao, kasama na ngayon ang 2 niyang tauhan. Gumalaw ang kamay niya papunta sa balikat habang malungkot ang ekspresyon, sa kabahagyang yumuko at nag-utos ng pagbabago. Inilapat niya ang kamay sa kanyang mukha. Namula ang isa niyang mata, at tuluyang naging isang demonyo. Sumigaw siya na siya ang hari ng mga demonyo, habang nakatayo na parang isang bidang-bida. Lumingon ang bida na may ngiti sa labi at naisip kung paano niya magagamit ito, tuwang-tuwa siya. Ngunit napilitan siyang lumingon nang may tumawag sa kanya. Tinitigan siya ni Xavier na halatang nahihiya at sinabing huwag na niyang ulitin iyon dahil nakakahiya raw. Ngunit sinabi ni Lloyd na kung ayaw niya, edi sana hindi niya ito pinanood na parang wala lang. Tumugon si Xavier na hindi naman iyon ang issue. Ngunit pinutol siya ni Lloyd at sinabing kung ayaw niya, dapat sabihin na lang niya ng maayos, isang paraan ng pananalita na hindi pa niya dati ginagamit. Tiningnan siya ng bayani ng may pagbabanta at sinabing hindi niya ito maiintindihan dahil ang salitang Demon o Demon King ay may dating at karisma. Napansin ng kabalyero kung gaano kahiya si Artanes kaya't sinabi niyang dapat panoorin din siya, at sumang-ayon naman si Artanes sa master ng espada. Tahimik na nakatayo ang bida at naisip ang isang bagay. Muli siyang tumindig ng may yabang at iniisip na hindi niya pwedeng kanselahin ang produksyon. Kaya't inutusan niya ang mga demonyo na makinig sa kanya pero nanatili lang silang tahimik. Tiningnan sila ng bida na may nakakatakot na mukha at tinanong kung bakit hindi sila sumasagot. Tinanong niya kung nakikita ba nila ang kanyang sungay at pakpak at sinabi niyang siya ang Demon King. Pero naghihintay lang ang mga nilalang na demonyo na matapos na ang lahat. Tumingin muli ang bida sa babae at tinanong kung palagi ba silang ganyang kahina sa pakikinig. Nang hindi siya sinagot, hiniling niyang kahit magkunwari man lang na nakikinig sila dahil kung hindi, hindi siya makakapamuno. Iniyuko ni Artanes ang ulo at sinabing, sa totoo lang, mahirap sabihing mahusay silang tagapakinig. Ngunit noong nakaraan, ang pinakamalakas na demonyo ay naging hari ng mga demonyo. Iniisip niya ang imahe ng nasabing hari sa likod niya at sinabing ang lakas ay nagmumula sa dangal, ang pinakapangunahing prinsipyo ng kanilang lahi na itinakda pagkatapos ng mga dakilang kautusan. Tiningnan ng babae ang mga tauhan at sinabing hanggat kinikilala niya ito, susunod sila sa utos ng hari ng mga demonyo. Pero mananatili ang hindi magandang atmosfera. Dahan-dahang tinanggal ni Lloyd ang kanyang mga pakpak at sungay, iniisip na hindi siya kailanman magkakaroon ng aktibong pagtutulungan kung ganoon. Kailangan niyang ipakita na makatuwiran ang kanyang mga utos kahit na matagal ang proseso. Bumuling ang bida sa isang may sungay na babae at tinanong kung maaari na silang magsimulang magduelo. Ngunit sinabi nito, alinsunod sa kautusan ng dating hari, ipinagbabawal ang mga duelo sa pagitan ng mga demonyo. Ngunit biglang bumukas ang mata ng isang magandang babaeng puting buhok at sinabing pwede kung aprobado ng hari ang duelo. Napakunot noo ang bida, ngunit nagpatuloy ang babae at sinabing kailangan ang pambihirang pang-anim na sentido, mabilis na paghusga sa loob ng isang iglap, bilis na parang liwanag, at paningin na kayang makita ang lahat. Inisip niya ang mga hukbo ng demonyo at sinabing maaari lang manalo sa duelo kung may kalamangan sa lahat ng aspeto. Tiningnan siya ng babaeng may nakakatakot na mukha at sinabing, bato gunting papel, saka idinagdag, -1. Tiningnan siya ng bayani ng masama. Lalo siyang nainis, pero inisip niyang may punto ito. Ang may akda ng The Night Iron and Blood ay may kakaibang imahinasyon at sinabing baka ganoon nga talaga ang hari. Ngumiti ang bida at sinabing sumasang-ayon siya. Kung ganoon, kaya niyang kumbinsihin ang lahat. Tumayo ang bida sa gilid ng bundok at muli silang hinarap. Sinabi niyang wala siyang gana makipagtulungan sa mga taong ayaw sa kanya, pero sigurado siyang makukumbinsi niya silang sumali sa pagtatayo. Kailangan lang ng oras, kaya't una muna ay, duelo. Tiningnan sila ng bida na may nakakamatay na tingin at naghayag ng duelo. Kapag siya raw ang nanalo, lahat sila ay kailangang magtrabaho. Masayang sinabi ni Lloyd na lumapit ang pinakamalakas. May narinig na maikling hakbang. Lumabas ang isang demonyong may lilang buhok at nakakatakot na ngiti. Tahimik niyang ipinagdasal na bumagsak ang kapangyarihan ng hari ng mga demonyo. Muling bumalik ang tiwala sa sarili ng bayani. Nagsimula ng hampasin ng mga demonyo ang lupa gamit ang kanilang mga sibat at isigaw ang pangalan ng laro. Lumapit ang kanilang kinatawan sa gitna ng malalakas na hiyawan.
Sumiksik si Lila sa isang babaeng demonyo at umiiyak na nagmakaawang pigilan ang laban dahil ang hari ng demonyo ay mabuting tao. Ngunit tumanggi ito dahil banal ang duelo at hindi siya pwedeng makialam. Pinainit ng magkalaban ang kanilang mga kamay, saka tinawag ang laro. Tinanong ni Xavier si Artanes kung anong klaseng duelo ito. Ipinaliwanag niya na may ilang pangunahing konsepto dapat malaman. Ipinakita niya ang 3 kamay at sinabing, ang batok na kasarang 5 daliri ay martel yung yayanig sa lupa. Ang gunting 2 daliri ay parang gilatin na pumuputol sa langit. Ang papel na kabukang 5 daliri ay pambalot lang. Tinanong ng kabalyero kung bakit minamaliit ang papel. Sumagot si Artanes, ganun talaga sa grupo nila. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng larong pambata. Binabasag ng bato ang gunting. Pinuputol ng gunting ang papel. At binabalot ng papel ang bato. Hawak ng demonyo sa isip niya ang 2 kamay na may iba't ibang senyas. Kapag sinabing bato, gunting, papel, sabay pipili ang 2 mandirigma ng 2 armas, isa sa bawat kamay. Sumugod na rin ang isa pang demonyo. Ipinagpatuloy ni Artanes ang imahinasyon ng kanilang laban. Pagkatapos ng -1, isa sa mga kamay ay aalisin, at ang natitira ay ipapakita. Doon malalaman ang panalo, ayon sa natirang senyas. Tiningnan sila ni Xavier ng may takot. Sa unang tingin, mukha lang itong laro ng mga bata, pero malinaw nitong ipinapakita kung sino ang may lakas. Nagharap ang mga kalaban at nagtitigan. Inisip ng kabalyero na pareho silang master ng espada. Nabasa niya ang banayad na galaw ng kalamnan, parang kayang hulaan ang galaw sa pamamagitan ng paghinga. Nagtanong siya kung may sikreto ba si Kim Suho para manalo. Lumapit si Artanes para maging tagahatol at sinabi sa mga mandirigma na maghanda. Inatras ng bayani ang kanyang kamay, handang-handang bumato ng gunting. Ganoon din ang ginawa ng lilang buhok habang may titig na nakakatakot. Si Xavier ay litong-lito sa distribusyon ng lakas, 2 gunting daw ang ipinakita ni Lloyd. Pwede raw itong mauwi sa tabla o talo. Nagmamasid ang kabalyero na halatang hindi rin gets ang patakaran. Ngunit biglang nagpakita ng nakakatakot na mukha ang bayani at sumigaw sa kalaban. Natarante ito, ipinikit ang mga mata, at ibinuko ang parehong kamay, saka napamura at nagtanong kung anong nangyari sa mukha niya. Nanonood ang mga bata habang umiiyak. Napatahimik ang mga demonyo. Nakatayo ang lilang buhok, tuwid ang mga kamay, habang si Lloyd ay may nakalabas na 2 daliri, parehong gunting. Muli siyang may demonyong ekspresyon at nagtanong, alin ang pinakita ko? Nagkaharap sila sa usok. Lumuhad ang pinuno ng mga demonyo. Tiningnan ito ni Xavier ng may kabiguan. Hindi siya natuwa sa maruming tagumpay. Hinawakan ni Artanes ang balikat niya at sinabing ang alamat ay si Lloyd, ang nanalo ng hindi tinatamaan. Hindi maintindihan ng kabalyero kung anong alamat iyon. Iniabot ng talo na ng kanyang mga kamay at tinawag ang mga demonyo. Nang isa-isang lumuhad ang lahat, inutusan niya silang yumuko sa hari. Pinalawak ng bida ang kanyang mga pakpak at sungay. At may nakakatakot na mukha, idineklara niya, mula ngayon, sa utos ng tunay na bagong hari ng mga demonyo, ang gilid ng bundok ay gagawing baitang. Tiningnan siya ng kabalyero ng may panlalait at inisip, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo nang gawin yan. Ang dragon ay mabilis na lumipad sa kalangitan. Umupo ang bayani dito kasama ang kanyang mga kasamahan at inisip niya ang sinabi ng Reyna. Naalala niya ang kanyang pagbisita sa Reyna at ang mga salitang, ang lahat ng kanyang ginagawa ay naglalayong maibalik ang orihinal na estado. Tiningnan ng bagong demonyong hari ang hinaharap at naisip niyang ang proseso ng pagbabalik ng tadhana ay mas mabilis kaysa sa nakaraang final spoiler. Dahil nagbago na ang kanyang mga aksyon, inaasahan din niyang may mga pagbabago sa hinaharap. Inisip ng lalaki si Alicia na may hawak na espada at nahulog na sa kadiliman, ngunit wala pa siyang nakikitang senyales. Naaalala ang kanyang pamilya tungkol sa mga hindi inaasahang pagkabigo, si Julian, ang kanyang ama't ina, buong pamilya at ang buong estate. Hindi maaaring gamitin ang pag-freeze ng oras hanggat hindi pa tapos ang sistema ng supply ng mga materyales sa konstruksyon, maaaring may mangyari sa pagitan nun. Nakatikom ang bibig ng bayani at naisip na imposible pang iligtas lahat mula sa paghihirap. Ngunit ngumiti ang bida at naisip na posible na ngayon, pagkatapos ay ngumiti rin si Lloyd ng banayad. Tiningnan niya si Artanes, iniisip niyang mayroon na siyang surveillance camera na nakakakita ng hinaharap at nagbibigay ng babala sa lagay ng panahon. Lumipad si Yongyong papunta sa palasyo at nagsimulang bumaba. Nagtipon ng lahat sa estate at ipinakilala ng bida ang kanyang bagong kasama, sinabi niyang nakita na nila siya sa kasal, at ipinakilala bilang dating demonyang Reyna. Ngumiti si Arcus at sinabi na inakala niyang para lang ito sa kagandahan, ngunit siya pala ang demonyang Reyna. Humingi ng tawad si Marbella dahil sa tingin niya ay nakakatakot talaga ang mga demonyo. Sinabi naman ito ng bagong Reyna na nagpapasalamat siya dahil tila nabigla, hindi natakot. Sinabi ng bida, gaya ng nasabi na niya, napapalapit na ang tadhana at kahit hinahanap niya ang paraan upang malutas ito, kung may mangyari ng mas maaga, walang saysay ang lahat.
Pagkatapos, inialay niya ang atensyon sa kanyang bagong kasama at sinabi na sisilipin niya ang tadhana araw-araw. Para pabilisin ang gawain, tinawag din sina Julian at ang kanyang asawa sa estate, at mabilis na iuulat ng Reyna ang natitirang mga pangyayari. Lumabas ang bida sa bahay at mariing sigaw, oras na para simulan ang trabaho. Maraming manggagawa ang ngumiti sa kanya at sinabi niyang ang unang gagawin ay kumuha ng pinakamahusay na mga inhinyero upang manguna sa proyektong konstruksyon. Pagkatapos ay lumingon sa kanya at seryosong sinabi kay Greg na tutulungan nilang lutisin ang mga problemang may kinalaman sa kagamitan. Sa isip ni Lloyd, lumitaw ang mga orc, maraming trabaho, kaya isasangkot ang pangunahing mga orc. At tinuro ni Cooper ang sarili, sinabing gusto rin niyang sumali. Ngunit tinuro siya ng bida at tinanong kung saan siya pupunta noong siya ay may asawa na, at inutusan na manatili sa bahay at ipagpatuloy ang honeymoon. Nagsuklay ang demonyong may lila ang buhok, inaalog ang pala at sumigaw ng malakas. Nakita ng bayani ang biglang pagtaas ng mga puno sa himpapawid. Sinabi niya may 8 taong nasa antas ng Swordmaster at perpekto para araruhin ang lupain. Sa pangunguna ng lalaking asul ang damit, aktibong itinatayo ng mga demonyo ang kanilang mga tahanan, inaakala niyang dahil sa dami ng uri-uri na halimaw, agad na itayo ang mga bahay. Isa sa kanila ang tumingin sa hari at sinabi na matatapos ang buong konstruksyon sa loob ng wala pang 1 buwan, marahil ito ang kapangyarihan ng mga dakilang demonyo. Napahiya si Xavier at nagtaka kung bakit ganito ang nangyari. Lumilipad ang demonyong hari gamit si Jigoming sa himpapawid. Aktibo niyang sinisiyasat ang lugar, iniisip na tapos na ang disenyo ng ruta at bukas ay i-freeze ang oras upang simulan ang konstruksyon. Samantala, nasa loob ng bahay si Artanes at nagbungkahi na maaari silang tulungan ng konde at kondesa. Sabi ng kondesa na maaari silang tumulong, pati na rin ang bayani. Tahimik na ngumiti ang mga magulang ng bayani habang tumitingin sa babae. Tahimik at bahagya ang pag-aalala sa kanilang mukha. Nanatili siyang tahimik at kalmado, bigla siyang nanginginig. Namula ang kanyang mukha at ngumiti. Nag-aalala ang konde. Nagmumug siya, pagkatapos ay umiiyak. Nakatingin si Arcus sa babae. Biglang namula ang babaeng puting buhok at sumigaw na parang nagugulat at tinakpan ang sarili gamit ang kamay. Biglang nagpakilig ang mag-asawa. Lumingon ang puting buhok na karakter at sinabing maganda ang kanilang pagkakaisa. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga mukha sa hiya. Tumakbo sila palabas ng silid at inimbitahan nila si Julian at ang asawa. Ngunit muli silang napahiya nang sila'y tumingin. Muling tinakpan ng puting buhok na babae ang mukha, sinabi na maganda rin ang kanilang marital harmony. Agad nilang tinakpan uli ang mukha. Tumayo si Lloyd sa Dallasdis na may pakpak at inabot ang kamay, nagpapasalamat sa lahat para sa kanilang trabaho. Natapos na ang pansamantalang nayon kung saan sila titira sa loob ng 1 taon. Tinitingnan ng iba't ibang uri ng nilalang, lahat ay kakaiba. Ganap na kaguluhan. Tumayo si Greg, na may batang demonyo sa balikat niya, nagpatuloy ang Panginoon sa pagsasalita at sinabing sabay-sabay silang nagtrabaho para sa isang layunin, maging mas mahusay. Tahimik niyang ibinaba ang ulo at sinabing hindi niya nabanggit ang mga elf sapagkat kailangan pang sirain ang kalikasan. Ngunit mayroon ding posibilidad ng ganoong mangyari. At siya'y napahagik-hik. Itinapat ng demonyong hari ang kamay para sa kanyang mga nasasakupan at sinabing oras na talagang maghanda. Umalis ang bida at sinabi sa kanyang kabalyero na pupunta siya ng mag-isa upang suriin ang ruta at i-freeze ang oras. Matapos noon, sinabi ng kabalyero kung mag-iisa siyang lalakbay, sumagot siya na ganoon nga dahil hindi ito delikado. Pagkatapos ay itinuro ang sarili at sinabing hindi lang siya swordmaster, kundi mahusay ding mga awit. Tinanong kung makikipagkompetensya ba siya laban sa isang buhay na halimaw. Pagdating niya sa bundok, lumipad si Yongyong papunta sa kanya. Lumabas ang dila ng dragon at may dala itong liham, nagpasalamat siya rito at sinabi na sumali ito sa konstruksyon. Binuksan ng bayani ang liham ng may ngiti at nabasa na ng pamilya ng demonyong hari ay nailigtas noong Hulyo taong 2021, 24 na taon na ang nakaraan. Tiningnan niya ang liham, ngayon ay tinuturuan nila ang mga taga-baryo ng paraan ng demon farming. Mabait sila sa lahat at tinatrotaw kami ng walang panghuhusga. Nagpapalaro pa ng soccer ang lahat. At nabanggit sa liham na narinig din ng dragon ng tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng 8 Lord of Heaven, at labis na nagagalak ang mga bata na gustong makita ang malawak na mundo, masaya silang lahat dahil sa demonyong hari. Tumangalan ng tahimik ang bida at binasa ang huling pangungusap naway siya rin ay maligaya. May lumabas na notification tungkol sa natuklasan ng pamilya ng demonyong hari. Nangamusta ang bida at sinabi na siya'y labis na masaya. Lumabas ang notification tungkol sa pagtuklas sa angkan at mga inaanak ng natitirang demonyo na nakamit ang kanilang layunin pati na ang pagkakaipon ng RP. Napakasaya niya. Ngumiti si Lloyd, nakatayo sa nyebe at nagtanong sa sarili kung talagang masaya siya. Itinaas ang daliri at inutusan na itigil ang oras. Lumabas ang notification, ginamit ang freezing time, gumastos ito ng 3,000 RP.
Isang napakalaking globo ang sumabog, bumalot sa buong espasyo. Agad na balot ng yelo ang kanyang puso. Kumunat kaagad ang kanyang ngipin sa sakit. Natabunan ng nyebe ang kabundukan. Humiga ang bida habang hinahawakan ang ulo sa nyebe. Na-freeze at inisip na kailangan niyang magmadali dahil mas mabilis ang lahat kaysa akala niya. Tumingin siya sa puso ng lamig ng may awa, humingi ng tawad. Ngunit sinabi niyang hindi rin niya alam na ganito ang katapusan. Bukod pa rito, dahil sa kanya, kaya niyang itigil ang oras at labanan ang pagbabalik ng pananampalataya. Ngumiti ang bida at inisip na siya'y talagang mapalad at ngayon ay ayos na ang lahat. Sinimulan niyang bumangon at inisip na bahagyang lamig lang at nagtaka kung saan nanggaling ang bagyo dahil na-freeze niya ang oras at lumalala pa sa lakas. Ngunit muli siyang bumagsak mula sa kirot ng puso. Inisip niya na kailangan niyang tawagan si Xavier kung maaari pa siyang makahiram ng kahit kaunting mana. Ngunit may tumulong sa kanya at inisip na ang kanyang swordsman iyon. Dahan-dahang dumilat ang mata ng demonyong hari habang iniisip na wala ng sino mang nandito kundi siya. Pumikit ang lalaki at naisip na magpahinga ng kaunti. Sa sandaling iyon, inako ni Alicia ang pagdadala sa kanya sa nyebe. Siya'y namumungay dahil sa lamig, ngunit patuloy sa pagdadala. Natakpan ng nyebe ang nayon. Umubo si Belle at kinabahan. Nanginginig siya sa lamig at tinaas ang kanyang buntot. Ngunit biglang lumiit ang ahas, at may kahulugang sinabi si Xavier. Tumingin siya kay Belle at hiniling na tumigil ito dahil tila imposibleng magpatuloy sa paggawa ng reinforcement sa ganitong panahon. Pagkatapos, tumalikod ang gwapong lalaki. Tumingin ang mandirigma sa nagngangalit na snowstorm at inisip na matapos likhain ang dome na nagpapahinto ng oras, naging hindi matatag ang mana ng kanyang master, marahil ay dahil sa kanyang nagyelong puso. Naging seryoso siya at inisip na gusto niyang tumakbo agad para tingnan kung ayos pa ito, ngunit may isang tao sa tabi ang biglang nakakuha ng kanilang pansin at nagtanong kung anong klaseng dome iyon. Lumapit si Alicia at nagtanong kung makakalabas ba siya. Yumuko ang Swordmaster at sinabi na pinahinto ng dome ang oras, at inakala niyang si Lloyd ang gumawa nito, na kinumpirma naman niya. Medyo nag-alala ang Reyna at tinanong kung ano ang mangyayari kung lalabas siya, ngunit pinutol siya ng isang asul na buhok na lalaki at sinabing nakakulong siya. Nagtanong ang pulang buhok na babae kung anong klaseng walang hiyang sagot iyon, at tinanong kung gaano katagal ito, na sinagot ni Xavier na hanggang matapos ang konstruksyon, na aabutin ng 1 taon. Pumikit si Xavier at hiniling na huwag mag-alala dahil hindi gumagalaw ang oras sa labas, at maaari itong ituring na maikling bakasyon. Pinunasan ng babae ang kanyang noo at ngumiti, sabay sabing nakakatuwa ito at tila napagpasyahan na niya maging Demon King. Maraming demonic na nilalang sa likuran niya. Tiningnan niya ang mga ito. Nakaluhod pa rin ang swordsman at sinabi na kung itatanong niya kung paano ito nangyari, ngunit pinutol siya ng Reyna at sinabing sapat na iyon at siya na mismo ang magtatanong, saka nagtanong kung nasaan siya ngayon. Tumingin sa bundok ang kabalyero at sinabing umakyat siya para tingnan ang ruta ng konstruksyon, at sabi ng Reyna na tila lalong lumalakas ang snowstorm. Tiningnan siya ng pulang buhok na babae at sinabing aakyat siya para salubungin ito. Tumangala ang Swordmaster at inisip na may isa pang makapangyarihang mana malapit sa hindi matatag na mana, at natagpuan na ng kanyang kamahalin si Kim Suho. Ngumiti ang asul na buhok na lalaki, na tila natiyak ito. Sa isang kuweba sa bundok, narinig ang tinig na nagsabing huwag siyang gambalain. Dumilat ang bida at bumuga ng mainit na hininga. Nakahiga siya sa ilalim ng isang napakalaking royal na kapa. Tumingin ang bida sa labasan ng kuweba at inisip na napaka-convenient ng lokasyon nito. Tiningnan niya ang kanyang kasuotan at nag-isip kung may damit silang ganito, masyadong marangya ang kapa. Pumihit si Lloyd, sanay kay Xavier siya babaling, pero nandoon ang Reyna, hubad. Niyayakap niya ang sarili sa lamig. Nanlaki ang mata ng bida sa nakita. Lalong lumalakas ang snowstorm. Maingat niyang tinakpen si Alicia, saka mabilis na tumakbo, iniwan ang mga damit niya, iniisip na kung malulubog siya sa utang sa Reyna, bibigyan siya nito ng mas maraming trabaho, kaya kailangan niyang agad tawagin ang isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit bigla siyang napahawak sa dibdib dahil sa matinding lamig at bumuga ng hininga. Napayuko siya at inisip na nakakakilabot ito, at kahit gumalaw siya, hindi siya makakatakas. Napakalamig pa rin. Pero bigla siyang natakot nang marinig ang Reyna sa likod niyang nagsabing mukhang hindi siya nasa tamang kondisyon. Umupo ito at kumaway, iniimbitahang lumapit. Agad siyang sumubsob sa lupa at nagsimulang magpakabibo, ngunit sinabihan siyang ayaw niya ng ganoon, at inutusan siyang lumapit. Gumapang ang bayani ng dahan-dahan, ngunit bumilis ng sinabihang bilisan. Ibinaba ni Alicia ang paa at inalis ng kaunti ang kapa. Tiningnan niya si Lloyd at sinabing humiga, sabay tapik sa binti. Tahimik siyang tumingin, saka humiga sa paanan. Nagtanong ang pulang buhok na babae kung tinutokso ba siya nito, na sinagot ni Lloyd na, sabi mong humiga ako. Tinuro ng babae ang kanyang hita at sinabing dito sa ulo. Tumingin si Lloyd na parang naguguluhan, tapos halos pumutok ang kanyang noo sa tensyon. Hinailan ng Reyna ang kanyang ulo at buong lakas na ibinaon sa kanyang mga hita.
Pagkatapos, inilagay ng magandang babae ang kanyang kamay sa dibdib nito. Nagsimulang damaloy ang kanyang mana sa lalaki. Natahimik ang bida at inisip kung paanong ganoon kalambing ang paraan ng paglilipat ng mana ng kanyang kamahalan. Pumikit si Alicia at sinabi na napagtanto niya ito sa isang sparring nila ni Xavier, pareho man sila ng mana, mas malakas ang kay Lloyd. Ang sikreto ay ang paggamit ng panlabas na mana. Tahimik lang si Lloyd, iniisip na natutunan ng Reyna ang lahat ng ito ng mag-isa, hindi biro ang Reyna. Iniisip niya ang puso niya at kahit na ma-absorb niya ang mana ng kanyang kabalyero, nagkakaroon pa rin ng rejection. Masyado ring mahina ang iba para makatulong. Sa huli, nagliwanag ang pinakamagandang babae at tinanong kung kumusta na siya. Sinabi niyang mas mabuti na. Tiningnan siya ng babae at bahagyang ngumiti, sabay sabing iyon ang tinatawag na kaligayahan. Napahiya si Lloyd at mabilis na gamulong palayo, ngunit agad siyang hinawakan sa mukha ng Reyna. Inilapat siya sa kanyang hita at sinabihang huwag gagalaw. Yumuko ito at nagtanong kung hindi ba niya sinabi minsan na kailangan lang mag-relax. Naalala ng bayani na nakakahiya ito, at tinanong kung paano siya nakarating doon. Tumalikod ang pulang buhok na babae at sinabing gusto lang kitang makita. Napatawa si Lloyd sa hiya at sinabing palagi naman siyang gumaganap ng tungkulin niya, at wala namang problema sa konstruksyon, totoo ngang malakas lang ang snowstorm. Tiningnan siya ng Reyna at tinanong kung talagang hindi niya alam o nagkukunwari lang, umandar na naman ang radar ni Lloyd at dumami ang tanong niya. Hinaplos ng babae ang ulo niya at sinabing matalino naman siya, pero kahit pa diretsong may mag-propose ng kasal sa kanya, hindi pa rin siya makakaintindi. Lalong natulala si Lloyd at naisip kung kailan siya naproposean. Tapos naalala niya nang itinuro siya ng Reyna at sinabing pakasalan siya at maging ministro ng estado. Hindi makapaniwala si Lloyd, iniisip na imposible ito. Nagtingin-tingin ang kanyang mga mata sa paligid, at inisip na baka minamani-obra lang siya, pero sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na wala namang ibang opsyon. Biglang yumanig ang kuweba. Tumangala ang Reyna at naisip na baka lindol iyon. Narating ni Lloyd ang kanyang dating tirahan. Ngunit biglang gumuho muli ang kuweba. Inisip ng Reyna na nararamdaman niya ang lahat kahit pa may snowstorm at lindol, daman niya ang galaw ng mana. Naramdaman ng bayani na may humahadlang sa kanya. Tumayo ang bida at binalutan ang sarili ng aura. Tinanong niya kung sino ang naglakas loob na gambalain siya. Tiningnan siya ng Reyna at ngumiti, naisip niyang mabilis nitong naisip na gawa ito ng iba, at syempre nga naman, siya ang kinikilala nito. Nagpakita ng demonyong mukha si Lloyd at sinabing babawiin niya ang nasayang na oras sa konstruksyon ng 10 beses. Tumalikod si Alicia at inisip na sana mas gamwapo pa sana ang mukha niya. Umikot ang hangin sa mga bulubundukin. May namumuong tipak ng yelo sa langit. Umikot ang ipu-ipu at ipinakilala ang sarili bilang Vanterosa. May lumitaw na hari na gawa sa yelo. Ipinahayag niyang siya ang hari ng espiritu ng kabundukan. Tumingin siya pababa at naisip ang nilalang. Na ang buhay ay nakatali sa kabundukan mula pa noon, upang maprotektahan ang lugar na ito, lumikha ang mga tao ng isang napakahirap tirhan na kapaligiran. Nang makita niya ang maraming demonyo sa ibaba, inisip ng hari na ito ay bahagi ng nakaraan, noong may grupo ng mga demonyong dumating sa lupaing ito at walang pumansin sa kanila. Lalong lumakas ang ipu-ipu malapit sa Bantere Mountain at inisip ng espiritu na nilikha ng dragon, ang kanilang Diyos tagapangalaga, ang isang subspace na may yelong hadlang kung saan sila payapang namumuhay. Napakunot noo ang matandang lalaki at naisip na mayroong isang ngunit. Nang makita niya ang bayani at ang kanyang katulong, inakala niyang kakaiba ang mga ito at nagdadala ng mga demonyo mula sa subspace at kasama pa ang kanilang mga kaibigan. Muling nagpakita ng nakakatakot na mukha ang bida at sinabi sa kabalyero na sobrang tarik dito at kailangan nilang putulin. Nagpalabas ng pagsabog ang espada ng mandirigma. May sumabog sa bundok, pareho silang tumayo. Biglang nagalit ang hari at naisip kung anong klaseng mga baliw ang mga ito. Nang makita niyang winuwagsak ng mga tauhan ni Lloyd ang mga puno, inisip niyang pinuputol nila ang paanan ng bundok at walang awang pinapatay ang mga punong kahoy. Nang masaksihan ng impyernong pagtitipon, inakala ng tagapangalaga ng mga demonyo nga sila at nilalapastangan ang kanyang tahanan. Pagkatapos, pinanood ni Vanterosa ang pagkikita ni na Xavier at Alicia. Napakunot noo siya at nakita kung anong kasamaan ang ginagawa ng mga nilalang na ito at nagpasyang paalisin sila. Binuka ng nilalang ang kanyang braso at nagpalabas ng malamig na hangin. Binuka ni Greg ang kanyang kamay at nagutos ng may kaba at sinabing tapusin na at magmadali dahil hindi maaaring hayaan ang nyebe na mamuo ng walang katapusan. Pagkatapos, binuka ng matandang lalaki ang kanyang mga braso at sumigaw sa kanila na walang saysay ang kanilang ginagawa at hanggat may katawan siya, hindi matatalo ang matinding lamig. Ngunit nagtayo ng mga snowman ang mga tauhan ng bayani at naglaro sa nyebe. Lalong nag-alala ang hari at nagtanong kung bakit sila masaya. Ipinakita ng mga orc ang kanilang mga kalamnan at sumigaw na mahusay ang mag-ensayo sa malamig na panahon.
Lumapit ang sarhento sa lalaking may lilang buhok at nagtanong kung kaya bang tiisin ng mga demonyo ang lamig, at sinagot niya na ang mga mahihina ay laging namamatay. Ngunit nang tanungin siya kung hindi ba iyon nakakalungkot, sinabi ng demonyo na iyon nga ang punto ng kwento. Nang makita ang mga halimaw, inisip ng tagapangalaga na maging mga orc, demonyo, o kahit ang mga pinakamarurupok na tao ay may napakalakas na mana. Pinanood sila ng hari mula sa ipu-ipo at naisip na hindi madaling paalisin ang mga ito. Pagkatapos ay napakunot noo ang matanda at naisip na ibabagsak niya ang lahat sa pinuno ng mga ito. Agad siyang nagtungo sa kuweba at nagtanong sa sarili kung doon ito nagtatago. Ipinagkalat ng hari ang kanyang mga kamay at ginamit ang mahika, sinabing walang silbi ito. Niyanig ng kuweba, ngunit biglang lumabas si Lloyd na hindi masaya kasama si Alicia. Tiningnan siya ng espiritu at inisip na dumating na ang pinuno ng kasamaan at ang mga talim ng hangin ay dudurog sa kanya. Pinalibutan sila ng malalaking ipu-ipong yelo. Tumingin ang reyna sa harapan at sinabing ang pagsanhi ng isang malawakang bagyo ay hindi gawa ng isang mangkukulam. At sinabi ng bayani na hindi rin ito dragon dahil kung aatake ito, hindi ito gagawa ng isang napakabobong hakbang. Naging mabagsik ang pulang buhok na babae at sinabi na ang mahina at tagong enerhiya ng mana at ang pagkontrol sa kalikasan tulad ng bagyo at lindol ay. Hindi niya tinapos ang sinabi. Ngumiti ang bida at pagkatapos ay nagpakita ng mukha ng demonyo at inisip na ito ay isang espiritu. Tiningnan siya ng hari at inisip na tama siya, ngunit hindi siya maaaring labanan. Ipinagkalat ng matanda ang kanyang mga braso at inisip na kahit anong pisikal na lakas o kapangyarihan ng mana ay wala lang sa harap ng espiritu ng hari. Pagkatapos, ipinatong ng bida ang kanyang kamay sa puso at gumamit ng hindi maisalin ngunit napakagandang tinig. Biglang huminto ang bagyo at tumakas si Vanterosa. Tinakpin ni Alicia ang kanyang mga tainga at nadismaya. Naging malinaw ang kalangitan at nagsimulang mahulog ang hari. Tumingin sa kanya ang pulang buhok na babae na may takot at hindi nagsalita. Bumagsak sa lupa ang hari at tinakpan ang kanyang ulo. Lumapit si Lloyd na may nakakatakot na mukha at tinanong siya kung siya ang sumisira sa kanyang konstruksyon. Nagalit ang hari at gumapang, nagtanong kung anong klaseng mahika iyon dahil siya mismo ay mana at walang makakasakit sa kanya. Tiningnan siya ng bida na para bang wala siyang halaga at sinabing hindi iyon pisikal na atake kundi pangkaisipang kahinaan. Naisip niya agad na ang bayani ay masama ring tao. Dahan-dahang lumapit ang bayani na may hawak na pala at tinanong kung bakit siya humahadlang sa konstruksyon at kung ano ang problema. Agad siyang tinanong ng espiritu kung ano ang problema. Nagalit si Lloyd at sinabing hindi rin niya alam. Nagalit ang tagapangalaga at sinabing palaging sinisira ng mga tao ang kagubatan at inaabuso ang kabundukan. Ngunit hindi siya pinansin ni Lloyd at hinampes siya sa ulo gamit ang pala. Ngunit agad tumakbo ang hari at tumawa. Sinabi niya na napakalakas ng mana pero wala lang, para lang siyang hinampes ng pamalong bulak. Ngunit muling huminga ng malalim ang bayani at naghanda sa pag-atake. Agad na nagsimulang umiyak ang hari at nakiusap na huwag ituloy. Ngunit sinampal siya ni Alicia sa batok at inutusan siyang tumigil. Nagalit siya at sinabing mag-isip tungkol sa mga tao sa paligid. Agad na umiyak ang reyna at sinabing kung muli niyang marinig ang kanyang sumpang sigaw mula sa impyerno, hindi niya iyon kakayanin. Lumingon si Lloyd habang hawak ang kanyang ulo at nagpakita ng nakakaawang mukha, at agad na napagtanto ng reyna ang ginawa niya at humingi ng tawad, at sinabi na tila ganoon nga, ngunit hindi rin. Sa oras na iyon, naghahanda ng malakas na mahika ang espiritu at sinabi na tapos na ang oras. Ang mana ay nagtitipon mula sa lahat ng taluktok ng bundok. Kinokolekta ito ng hari sa kanyang katawan. Binuka niya ang kanyang bibig at nagbato ng mahika. Tumangala ang bida at ang kanyang kasama, at sinabi niyang ang mga bundok ay kanya. Ang hari ay naroon pa rin. Siya ay siya, at siya rin ang bundok, at ayaw niyang pumatay, pero naging higanti ang espiritu. Napakunot noo siya at sinabi na wala ng ibang paraan. Tumingin sa kanya ang bayani at nagsabing magkakaproblema. Hindi agad naintindihan ni Vanterosa ang ibig niyang sabihin at huminto. Nagpakita siya ng mukha ng unggoy at sinabing ang mga nagbanta sa kanya ay napapahamak palalo. Naramdaman ng hari ang isang panganib sa likod niya at may narinig na matinis na tunog. Nandoon si Xavier, iwinawasiwas ang isang bagay. Hinampis niya ng buong lakas ang kalaban. Sumigaw ang espiritu sa matinding sakit. Tiningnan siya ng bida na may malademonyong tingin at iniutos sa hari na lumuhad sa harap ng tao. Tiningnan siya ni Alicia na may kalituhan. Wala nang laman ang kanyang mga mata at inisip na sira na talaga siya dahil paano naging ganito ang isang lalaki. Patuloy na binubugbog ni Xavier ang kawawang lalaki. Lukot-lukot na ang mukha ng tagapangalaga at alam niyang masakit iyon pero hindi siya kayang saktan ng mana. Nang makita niya ang mga pakpak sa likod ng kabalyero, napagtanto niyang isa itong Supreme Swordsman. Itinaas ng asul na buhok na lalaki ang kanyang espada para muling umatake at pagkatapos ay pinalo siya sa ulo. Ang kawawang hari ay umiiyak habang binubugbog. Tinakpin ni Vanterosa ang kanyang sarili gamit ang mga kamay at nakiusap sa kabalyero na tamaan siya sa ibang bahagi.
Nang bigyan siya ng maraming bukol ng kabalyero, nagsimula siyang manginsulto habang humihingi ng paumanhin. Tumigil si Xavier at nakinig. Lumiit ang espiritu at sinabing wala na siyang mana, ubos na lahat at naging napakaliit na siya, kaya hindi na siya kailangang bugbugin. Hinugot ng kabalyero ang kanyang espada. Hinayla niya ito gamit ang daliri, at muling pinalo ng asol na buhok na lalaki ang ulo nito. Hinayla ulit ang espada, at tinamaan na naman ang kawawa. Hinawakan siya ng bayani sa balikat at sinabi na dapat ay may limitasyon ang lahat. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa isang taong ayaw namang lumaban. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng masama at sinabi na hindi kailanman masosolusyonan ang karahasan ng lahat. Tiningnan siya ni Alicia ng may pag-aalala at inisip na isang malakas na suntok lang ay ayos na sana. Pinalayas ng bida ang maliit na hari at pinatayo ito sa tabi, saka tinanong ang Panginoon ng Espiritu kung ayos lang ito. Muling susugurin sana ni Xavier ang maliit na hari pero pinigilan siya ni Lloyd at tinanong kung bakit napakakulit niya. Tiningnan sila ng Reyna ng seryoso at nagpasyang silipin sa loob, halatang may sabwatan. Lumiit si Vante Rose sa mga bisig ng tagapagligtas at nagpasalamat. Inisip ng pulang buhok na babae na pinipigilan lang nito ang sarili. Humarap ang bayani na may nakakatakot na ngiti, at inisip ng Reyna na mukhang kontrabida talaga siya sa kahit anong anggulo. Nang ngumiti rin ang asul na buhok na lalaki, inisip niya kung kailan pa ito nagkaganoon at kung paano siya naapektuhan ng impluwensya. Tiningnan sila ni Alicia at inisip na para silang tunay na mga bandido. Lumuhad ang bida at nag-alok na mag-usap. Tinanong niya kung bakit ito humahadlang sa konstruksyon. Umiiyak ang maliit na hari habang sinasabi na nag-aalala siya sa kabundukan at hindi niya kayang panooring winawasak ang kalikasan. Ngumiti ang bida at sinabing nauunawaan niya ito. Tinanong niya kung ayos lang bang mas pangalagaan ang kalikasan habang ginagawa ang proyekto. Gulat na gulat si Alicia. Lumapit si Vante Rose at sinabing kung ganoon, wala nang problema. Pero sabi niya, nakakaalarma talaga kapag pinakikialaman ng tao ang kalikasan. Sumang-ayon ng bayani at sinabing totoo iyon. Ngumiti siya ng banayad at sinabing makapangyarihan ng tao, samantalang ang ibang hayop ay umaayon sa kalikasan, binabago ng tao ang kapaligiran mismo. At dahil sa kapangyarihang iyon, may kakayahan silang sirain ang kalikasan. Ngumiti siyang muli at sinabing sila rin ang may pananagutang pangalagaan ito. Habang nakaupo ang bida, tila napaisip ang Reyna. Tiningnan niya ito ng mas malumanay at inisip na kahit nasupil na nito ang espiritu, baka mas galingan pa nito ang trabaho. Tumingin pababa si Lloyd at tinanong kung maaaring gawing mas mainit ng kaunti ang klima sa bundok para mapadali ang gawain. Ngumiti ang hari at sinabing maaari, basta't hindi maaapektuhan ang ekosistema. Tahimik na pinanood ng Reyna ang kanilang usapan at ngumiti. Naisip niya mas lalo itong nagiging kawili-wili habang mas kakaunti ang nalalaman niya. Palubog na ang araw sa abot tanaw. Ang unang hakbang sa pagbubukas ng daanan sa bundok ay ang pag-init ng klima. Ang pangalawa ay ang pagpapalawak ng makitid na bangin. Ang mga demonyo ay nagbubuhat ng mga bato, at kailangang tuwirin at patibayin ang daan patungong Riles. Dahil sa tulong ng dwarf at si Greg madali lang nilang magagawa. Ang ikatlong hakbang ay ang paggawa ng tren, na hindi naging problema, kahit sa impyerno ay nakakagawa sila nito. Naalala bigla ang sinabi ni Artanes habang nakangiti, kaya ng mga demonyo ang kahit anong trabaho, basta't sila'y busog. Sa kanila, ang pagkita ng pagkain ay sagrado. Dalawang demonyo ang umuugoy sa lever ng trolley. Umaasa ang mga demonyo sa enerhiya, at higit sa lahat sa kaunting pagkain at malaking lakas. Ang ikaapat na hakbang ay ang paglikha ng magandang tanawin gamit ang kalamangan ng kalikasan. Inilipat ang mga halaman sa paanan ng bundok upang mas masaganang tumubo. Mahusay dito ang mga demonyo, kaya maaasahan sila. Biglang napahawak sa dibdib ang bayani sa sakit. Nag-aalala si Alicia sa bida at tinanong kung ayos lang siya. Mukhang matagal nang tinatagal ang konstruksyon, kaya iminungkahi niyang maghanap ng kompromiso at bilasan na ito. Ngunit sinabi ng bida na hindi iyon ang dahilan. Hawak ang pala, pagod ang mukha, sinabi niyang mahalagang protektahan ang kalikasan. Tiningnan siya ng Reyna ng bahagyang naguguluhan at tinanong kung kailangang ipagsapalaran ang buhay para rito. Ngumiti siya at sinabing baka magsisi siya kung hindi niya ito ginawa. Ngumiti siya ng may kabaliwan at sinabing kung magiging maganda ang rutang pangkalakalan sa bundok, madaling gawin itong destinasyong panturista. Isang hotel pa lang, napakalaki na ng kita. Bumalik si Alicia sa dating walang pakialam na anyo. Pero laking gulat ng bida nang sabihing ang perang ginamit sa konstruksyon ay galing sa kanya, kay Alicia. At gusto niyang pagkakitaan ito mag-isa. Lumuhad agad ang bida at nakiusap na gawing monopolyo ni Alicia ang gitna ng kalakalan sa pagitan ng mga kontinente, turismo, kaharian, lahat. Basta pahintulutan lang siyang magtayo ng isang maliit na gusali. Ngunit tumawa lamang si Alicia at napaatras siya sa gulat. Tumingin pababa ang makapangyarihang babae at sinabing pwede siyang maging sakim kung gusto niya dahil ang kanyang kasakiman ay laging may naidudulot na mabuti. Tuwang-tuwa agad si Lloyd at inisip na makakagawa siya ng maliit na bayan.
Sinabi ni Alicia na pwede siyang gumawa ng maliit na pondo at siya na ang baalang mag-manage ng teritoryo. Ito na raw ang magiging baon niya. Ngunit may pumasok na mensahe, malaki man o maliit ang pangarap, at sinagot niya, ang pangarap ko ay nagniningning tulad ng bituin, kahit maliit lang. Sumagot si Alicia, ang bituin ay malaki. Umandar ang tren sa Riles. Nang papalapit na ang tren, nagsigawan ng lahat, dumating na ang tren. Itinuro ito ng bayani at sinabing, ibalik ang lever. Kumlik ang Riles. Umurong ng dahan-dahan ang tren. Nagsaya ang mga demonyo sa malamig na hangin. Pinanood ito ng espiritu ng may kasiyahan. Nakatayo sa bubong ang bida at ang kanyang minamahal, pati si Xavier. Lumabas ang notification na ilabas na niya ang mga nakakulong na demonyo at nabuksan ang rutang pangkalakala na babanggitin sa kasaysayan ng kontinente. Nakuha rin niya ang bagong titulo, Pop Expert. Pagkabasa nito, napakunot noo si Lloyd at inisip kung paano niya magagamit iyon bilang isang master swordsman. May buwan ng CP para sa titulo at naisip niyang sapat na ito para maghanda sa mga spoiler. Pero ang bilang ng mga nailigtas na tadhana, hindi pa rin nagbago. Tumingin siya sa dome at inisip na kakauwi lang niya pero tila may humahad lang sa pagbawi ng tadhana. Bumagsak na naman ang spear, may tunog pa na parang tanga. Biglang bumaw ng lamig at yelo sa puso ng bida. Unay kalmado pa siya, pero maya-maya nawalan siya ng malay. Nasalo siya ng pulang buhok na babae. Ngumiti ito at sinabing huwag mag-alala, paprotektahan siya nito. Lumipad si Yongyong papunta sa kanila. Inakay muli ni Alicia ang kanyang minamahal at sinabing panahon na para iligtas ang estado. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa ibabaw ng palasyo. Dumilat si Lloyd habang bumubuga ng malalim na buntong hininga. Nakapatong sa dibdib niya ang kamay ng Reyna, ngunit hindi siya nagsalita ng anumang makahulugan. Tiningnan siya ng Reyna habang nakakunot ang luho at tinanong kung gising na siya. Agad bumangon ang bayani at nagsabing wala siyang intensyong bastusin siya. Ngunit pinigilan siya ng Reyna, sinabing ang may sakit ay dapat manatili sa kama. Ibinaba niya ang ulo at mahinang nagsabing gusto sana niyang ipagpatuloy ang pagpapahinga ni Lloyd. Pero kailangan na niyang magbihis ng formal. Tiningnan siya ng antok pang si Lloyd at ipinagpatuloy ng Reyna. Isasagawa na nila ang seremonya para ibigay ang Eye of Summer. Sa susunod na sandali, naroon na sila sa balkonahe. Inalis ng Reyna ang kamay niya at sinabing, dito mismo malalaman ng lahat ang mga tagumpay ng Konde. Sapagkat matagumpay niyang napagtagumpayan ang daan sa Bantere Mountains. At mula ngayon, wala nang makahaad lang sa pagpapalawak ng kanilang kaharian sa buong kontinente. Inspirado si Alicia at masayang sinabi na ngayon, ang kanilang kaharian ay sentro na ng kalakalan sa buong mundo, kahit walang digmaan. Natamo nila ang kapangyarihan ng isang dakilang bansa. Tiningnan ng pulang buhok ang kanyang minamahal ng may bahagyang pag-aalala. Halos wala na sa ulirat si Lloyd, kaya taos puso siyang pinasalamatan ng Reyna. At iniabot sa kanya ang Eye of Summer. Kinagat ni Alicia ang kanyang labi, balis ang iniisip na kung magtatagal pa siya kahit sandali. Lalo pang lalala ang kalagayan nito. Ngunit hindi niya maaaring ipagpaliban ang ritual na itinatadhana ng batas. Lumutang sa ere ang mahiwagang kahon. Ang puso ng bayani ay nabalutan ng yelo at naglalabas ng singaw. Walang buhay ang mga mata ng bida, hanggang sukdulan na ang kanyang katawan. Agad lumabas ang mensahe ng babala. Sinubukang gisingin ng puso ng lamig ang kanyang puso, sinusuntok ito upang muling tumibok. Habang naghihingalo si Lloyd, nagsimula ang isang mahabang talumpati ng opisyal. Ang seremonyang ito ay may kasaysayang halaga. Ngunit nawawala na ang huling hibla ng ulirat ng bida. Huminto ang kanyang puso, unti-unti siyang bumagsak. Biglang bumuwelo ang kanyang katawan pasulong. Sinubukan ng sistema na magbigay ng babala pero nagkaroon ng error. Agad na hinugot ni Alicia ang kanyang aura blade at sumigaw ng ubos lakas. Sumugod si Xavier mula sa karamihan at binuka ang kanyang mga pakpak. Itinaas ng Reyna ang kanyang espada, itinapon ng kapa at naghanda sa pag-atake. Nataranta ang opisyal na nagtatagal ng seremonya at tumingin sa pulang buhok. Hinati ng espada ang lalagyan ng artefakto sa dalawang bahagi. Nagulat ang buong madla sa pangyayari. Naglabas ng matinding init ang Eye of Summer. Nagsitakbuhan ng mga tao sa takot. Lalong lumakas ang alab ng bola ng apoy. Lumipad agad ang kabalyero patungo sa bolang apoy. Tinaas ang espada at binalot ito ng pakpak ng aura. Nasusunog ang mukha ng kabalyero dahil sa init. Tumakbo si Alicia ng buong lakas at inisip. Paano mo magagawang saungin ang ganitong panganib para lang sa isang tao? Ngunit naniwala siya. Hinawakan niya si Lloyd sa balikat at sinimulang yugyugin ito. Magigising ka, katulad ng dati, malalampasan natin ito. Nabigla siya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito at sumigaw. Kunin mo ang lahat ng mana ko. Biglang nagising ang bida at dumilat ang mga mata. Lumabas ang mensahe, mabilis ang pagkarga aktibo na. Iginilid ng bayani ang kanyang kamay, ginamit ang absorption. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Xavier ang mata ng tag-init.
Isang dambuhalang bola ng apoy ang lumipad sa tabi niya. Gumawa ito ng paikot na paggalaw sa labas ng palasyo. Inilahad ng bida ang kanyang kamay upang suluhin ito. Isang malakas na pagsabog ang naganap malapit sa kanya. Nawala ang alarma at nagkalat ang mga partikulang parang abo. Naupo sa lupa ang mga aristokrata at manunood, puno ng pag-aalala. Ang mga pinuno ay nakabukas ang bibig sa gulat. Nakahandusay ang mandirigma. Nakahiga rin si Lloyd at sa tabi niya ay ang isang magandang dalaga. Lumabas ang notification na absorb ang Eye of Summer. Pagkatapos nito, nakita ng puso ng lamig ang isang maliwanag na liwanag. Pinuno ng liwanag ang kanyang walang laman na kalooban. Mula sa apoy, lumitaw ang isang babae. Nagpakita agad ito ng simpatya. Umibig ang puso ng lamig sa kanya sa unang sulyap. Naghawakan sila ng kamay at nagsimulang sumayaw. Lumikha ng dambuhalang ipu-ipo ang kanilang mga artefakto. Pinaghalong dalawang elemento, umiikot ito ng napakalakas hanggang maging isang globo. Uminit muli ang puso at nagsimulang tumibok ng normal. Lumabas ang notification. Ang puso ng Winter at ang Eye of Summer ay pinagsanib at nanirahan sa puso. Sa wakas, damilat muli ang bayani. Ang lahat ng sakripisyo at paniniwala sa kapwa na ipinakita niya noon ay bumalik. Ang pagtitiwala ng iba sa kanya ay nagbunga ng isang himalang kapangyarihan. Pinagsama-sama ng lahat ng kanyang hakbang ang kakayahang ito, nakuha niya ang authority skill. At mula rito, lumitaw ang kakayahan, Baptism of the Demon King. Isang kasanayan na maibibigay lamang sa isang tao kada araw. Ang epekto nito ay tumatagal ng 24 na oras. Nakahiga sa sahigang bida at nagtanong kung anong epekto ang meron nito. Sinagot siya, isa sa mga natatanging kakayahan ng bininyagan ay lubos na pinahusay ang kanilang kakayahan. Naisip niya, halimbawa, maaari itong ibigay sa isang taglay ang Supreme Sword Master. Pagtingin niya sa walang malay na kabalyero, lumabas ang notification. Savior, Entry-Level Grandmaster. Kapag bininyagan siya magigising siya bilang ganap na Grandmaster. Isang antas na kayang iwain ang isang bundok. Napatigil sandali si Lloyd, at saka ngumiti ng may kapilyohan. Itinaas niya ang mga kamay sa likod ng ulo habang tumatayo. Sa mga oras na ito, si Alicia ay nagkakamalay pa lamang. Tumayo ang bida, lumakad siya patungo sa gilid ng balkonahe at humarap sa sambayanan. Sinabi niyang, isang kahangahangang palabas ang inihanda ng kanyang kamahalan. Ibinuko pa lalo ni Lloyd ang kanyang mga bisig at sumigaw. Sa pagbubukas ng rutang pangkalakalan, lahat pati ang buong mundo ay makikilala na ang kahariang ito. Bilang pinakamayaman sa lahat, nagsalita ang bida na may mabangis na sigla. Maski atakihin tayo ng mga puwersang kasing lakas ng dragon. Kaya natin silang harangin. At ibinuka niya muli ang mga bisig. Habang tinatamasa ang palakpakan, tiningnan siya ng pulang buhok na dalaga na may malambing na ngiti at ibinalik ang kanyang espada. Pagharap ng bayani, ngumiti siya ng buong buo. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.